Mr. Silent Channel. Please don't skip the ads. Kabanata 2991 ang aking relasyon sa Diyos ng Espada. Katulad ng laman ng isang tao, ang bawat selda ay nagiging naglalagablab na apoy. Kung magpapatuloy ang pagbabagong ito, siya ay ganap na masusunog sa kamatayan sa pamamagitan ng pagbabago ng hindi mabilang na mga particle mula sa labas patungo sa loob. Doom. Turning point. Nasa iyo ang lahat. Hindi ko alam kung dahil ba, mula sa murang edad hanggang ngayon, napakaraming krisis sa buhay at kamatayan ang pinagdaanan ko. Kahit na nasunog ang buong katawan niya sa apoy, malinaw na malinaw ang kamalayan ni Ayer sa mga sandaling ito. Sa isip ko, bigla kong naalala ang sinabi ko bago ang astrolohiya. Sa isang kisap mata, nakagawa ng desisyon si El. Isang card ang lumipad, at ang taong nakabalangkas dito ay inosente, malaya, at puno ng kuryosidad tungkol sa mundo. Ang tanga. Nakita ng astrology, na walang magawang nanunood sa tabi niya, ang card na ito, at biglang kumislap ang kanyang mga mata. Wala siyang balak makisali sa sinapit ni El. Gayunpaman, ngayon ay inihagis ni El ang full card sa kanya. Alam ng astrology na kung kukunin niya ang full sa sandaling ito, magiging panig siya ni Ayer sa sandaling ito. Halatang pastahan si Ayer na matatanggap niya itong full sa kritikal na sandali na ito. Kahit na nilinaw ng astrolohiya ngayon lang na ayaw niyang tanggapin ang the full pansamantala. Ngunit, noon lang, at ngayon iba na. Ang lungsod ng astrolohiya ay nawasak, at hindi mabilang na mga buhay ang naglaho sa mga elementong particle sa isang iglap. Ang mga mata ng astrologo ay nagpakita ng isang dampi ng pagiging komplikado. Naghagis ako ng sirang card, at gusto ko pa ring iligtas ang aking buhay. Ang elemento ng batas ang Diyos ay napakadiin. Sa pamamagitan ng isang kaway ng kanyang kamay, nag-transform ang mga elemento, at sinubukan niyang sunugin ang full ng direkta. Gayunpaman, ligtas at maayos ang full sa isang elemento ng apoy. Bahagyang nagulat ang elemental law god. Ang tanga, hindi mo kayang sirain. Biglang nagdesisyon ang astrology nang makita ang tagpong ito. Agad niyang ipinatawag ang lahat ng iba pang arcane card. Ang mga card na puno ng langit ay konektado sa the full, na bumubuo ng isang malaking card halo. Ang card ng full ay nagpapalabas ng magandang kulay, at ang talutot sa ulo ng manlalakbay ay naglalabas ng nakasisilaw na liwanag. Iniisip ang tanga. Sa pag-activate ng Fool's card, ang lugar kung saan naruroon si Ayer, ang batas ng elemental na pagbabago, ay biglang tumigil. Naramdaman ni Ayer na ang mga particle ay hindi na nagbabago, at agad na binago ang katawan. Old God Stick. Naglakas loob kang maging kaaway ko. Maaari mong itigil ito, ngunit maaari mong pigilan ang aking walang katapusang elemental frenzy. Bumagsak patungo sa kanilang dalawa. Tinawag ng astrolohiya ang isa pang card. Ermitanyo. Isang matandang lalaki na may balabal na may ilaw sa gabi, ang nagbukas ng kanyang balabal. Ang lampara na iyon ay naglalabas ng malambot na liwanag, na sumasakop sa horoscope at El. Sa isang kisap mata, nawala ang dalawa sa harapan ng elemental law god. Ang mga pag-atake ng mga elemental na Diyos ay walang kabuluhan. Sa isang tagong espasyo, nakita ng sariling mga mata ni Ayer na ang mga elemental na bowl ang ito ay nahulog at sumabog sa kanilang harapan. Hindi niya tayo nakikita. Namumutla ang mukha ni Ayer kung hindi pa siya nakakagamit ng particles para paglabanan ang Erosayon palagi, natatakot ako na tuluyan na siyang masira ngayon, at hindi na siya makapaghintay na bumaril ang astrolohiya. Pero si Rao ay ganito, si Ayer ay nasugatan din ng husto at ilang sandali lang ay hindi na makarecover. Ang ermitanyo ay isang card na maaaring pansamantalang itago tayo mula sa mga elemento. Kung aalis man siya, madaling i-handle, natatakot ako na hindi siya umalis, at patuloy na mag-explore. Kapag nalaman niyang hindi pa kami aalis, hindi na kami magtatagal. Bumantong hininga ang astrology at sinabing may pilit ng ngiti, Miss Ayer, kailangan kong humanga sa iyong katalinuhan, kahit sa sitwasyon ngayon, naisipan mong itapon ang tanga. Piliin mo ang iyong sariling kapalaran. Malungkot na ngumiti si Ayer, kung talagang matalino ako, dapat matagal na akong umalis, at hindi ako nahulog sa kasalukuyang sitwasyon. Bago dumating, espesyal ding itinuro ni Su Qingzhou na kung may emergency, mauna. Ngunit sa kaibuturan ng kanyang puso, hindi pa rin niya piniling sumunod sa utos, bagkus ay pinilit niyang sundin ang sariling puso. Ngayon na iniisip ko ito, maaaring ako ay masyadong matigas ang ulo at makasarili. Bakit sa tingin mo pipili ako ng mga card para tulungan kang harapin ang mga elemento? Tanong ng astrology. Hindi ako sigurado, pero kahit papaano ay naririnig ko na ang iyong galit na dagandong ngayon ay sincero. Bumantong hininga si Ayer, dapat talagang kamuhian mo ang mga elemento, iyon lang ang alam ko. Ang astrological gaze ay medyo komplikado, tinitingnan ng mga elemento sa labas ng invisible space. Hindi siya umalis, itong lalaking ito, bagamat baliw siya, hindi madaling dayain siya. Sumimangot si Ayer at sinabing, ngayong mayroon ka ng the full at ang buong hanay ng mga arcane card, hindi mo na siya kayang labanan. Una, nailigtas na kita minsan, at walang dahilan para labanan ang elemental para iligtas ka. Pangalawa, ngayon lang kita na iligtas, pero nakakagulat,
at hindi talaga kumikibo si Elemental. Ang paglilinang, batas, at kakayahan sa pakikipaglaban ay higit na nakahihigit sa akin. Sa isang ulo sa head confrontation, kahit may tanga ko, hindi ako kalaban. Napakakapangyarihan ng Elemental God na ito. Medyo nagulat si Ayer. Lahat ng bagay na umiiral sa eroplano ay binubuo ng iba't ibang mga particle ng elemento. Ilang elemento, naiintindihan ng karamihan, gaya ng ginto, kahoy, tubig, apoy, lupa, at iba pa. At ang ilang elemento, na hindi mo alam, ay hindi nangangahulugang wala sila, tulad ng mga elementong bumubuo sa kaluluwa. Gayunpaman, alam ng baliw na ito sa harap namin ang mga elemento sa lahat ng eroplano. Kasi, ng kanyang batas, lahat ng elemento ay malayang na pagbabagong loob. Ang kapangyarihan ng tuntunin ng paghatol ay ginagamit upang limitahan ang mga elemento. Ngunit binabawasan lamang nito ang kahusayan ng conversion ng mga elemento at hindi maaaring gamitin ang kanilang buong lakas. Iba pang mga batas, pagharap sa mga elemento. Natatakot ako na talagang hindi ito gagana. Kahit na ang iyong lalaki, ang Diyos ng Espada, ay dumating dito. Hindi rin mapipigilan ang elemental transformation ng baliw na ito. Ano? Ang magagawa niya ay gamitin ang kanyang layunin sa antas ng emperador na espada upang labanan ang mga elemento ng direkta. Isang pamumula ang lumitaw sa maputlang mukha ni Ayer, paano mo nakilala ako at ang espada? Ang relasyon sa pagitan ng mga Diyos. May panghuhula ka dati. Haha, hindi ito nangangailangan ng panghuhula. Sabi mo hindi mo hahayaang hawakan ka ng ibang lalaki, ibig sabihin may lalaki ka. Pumunta ka dito sa ngalan ng angkan, at ang angkan ay puno ng mga antik. Oo. Ang malakas na lalaki na kasama mo, ang salamangkero, ay siya ring Diyos ng espada. Ngumiti at pumikit ang astrology. Kung nandito si Yefan, ang elemental law god na ito ay wala talaga. Nagmuni-muni si Ayer sa kanyang puso, kung malapit nang matapos ang labanan sa panig ni Yefan, maaaring dumating ang lalaki. Siyempre alam ko na ang lakas ng sword god ay higit sa mga elemento. Ang ibig kong sabihin ay hindi mapipigilan ng Diyos na espada ang mga batas ng mga elemento. Kahit na pumunta siya dito, maaari lamang niyang pilitin ang isang pambihirang tagumpay, at walang paraan upang samantalahin ito. Ngunit walang silbi na sabihin ito ngayon. Maaari ba akong magpumilit hanggang sa dumating ang Sword God, pero problema iyon, napabuntong hininga si astrology. Sure enough, napansin ng mga elemental god sa labas na hindi pa umaalis ang dalawa. Ha, mga elementong particle hindi ako magsisinungaling, ang mga elemento sa paligid ko ay nasa ilalim ng aking kontrol. Hindi ka umalis, iniisip mong makakatakas ka sa mga parusa sa pamamagitan ng pagtatago. Ngumisi ang elemental law god at sinabing, kung hindi ka lalabas, ang batas na ito ay babaguhin ng Diyos na ito ang lahat ng elemento, para wala kang may tatago. Kabanata 2992 ang beacon ng paglikha. Binabago ang lahat ng nakapaligid na particle anuman ang pagkonsumo. Sa ilalim ng normal na mga pangyayari, hindi ito gagawin ng elemental law na Diyos. Ngunit sa sandaling ito, upang makahanap ng isang tao, wala siyang masyadong pakialam. Labis na pagbabago. Dagat ng apoy. Ang mga mata ng elemental law na Diyos ay naglalabas ng halo ng apoy. Ang puwersa ng mga batas, tulad ng isang magulong tsunami, ay kumakalat sa lahat ng direksyon. Ang lahat ng mga particle, nang walang pinipili, ay nagsisimulang mabago sa mga elemento ng apoy. Biglang, kasama ang elemental law god bilang sentro, ang paligid ay naging isang dagat ng likidong apoy. Binalot ng napakatinding likidong apoy ang buong templo ng astrolohiya. Ang mga templo ng astrolohiya ay hindi ang 5 tradisyonal na templo na umiral mula pa noong sinaunang panahon. Sa sandaling ito, ang mapanirang kapangyarihan ng likidong apoy na ito ay hindi madala, at ito ay direktang ginawang bahagi ng apoy. Hindi maganda. Ang invisible space na ito ay gagawing apoy. Namumula ang mukha ni astrology. Let's go. Dahil hindi ko pinahalata ang pagkakataong makatakas, hindi na kita kayang hilahin pa, determinasyon na sabi ni Ayer. Miss L. Sa tingin mo ba, pakakawalan niya ako kung pupunta akong mag-isa? Huwag maging walang muwang. Ngayon ay dapat mong isipin ang tungkol dito kung ano ang magagawa. Lumabas ka. Hindi maaaring magkamali ang aking panghuhula. Nakuha mo ang Wheel of Fortune, ay nangangahulugan na mayroon kang kahit man lang pagkakataon sa buhay ngayon. Ang susi ay, kaya mo bang kontrolin ang iyong sariling kapalaran? Nagulat si Ayer, ganito lahat, may chance ba talaga siya? Masyado siyang malayo sa elemental law god, at kahit ang particle magic na galing niya ay walang kabuluhan sa harap ng mga elemento. Masasabing ang elemento ay kanyang kalaban. Sa harap ng napakalakas na kaaway, ano ang magagawa niya? Hindi naman, walang oras. Kung susubukan mong iwasan, maghihintay kang mamatay. Napagtanto ng astrolohiya na ang sitwasyon ay hindi maganda, at hindi niya inaasahan na ang paraan ng elemental law na ito ng Diyos ay magiging napakalupit. Card. Lumipad ang card, at dalawang hayop na hugis leon, isang itim at isang puti, ang lumitaw na kinaladkad ang isang maningning na karwahe. Kinuha ng astrology si Ayer at sumakay sa kalisya, at ang dalawang magic lion ay naging itim at puting mga ilaw at lumipad sa malayo.
Nang makitang sa wakas ay lumitaw ang dalawa, ang elemento ay nasa dagat ng apoy, at ngumiti ng sarkastikong. Pwede bang tumakas ka? Sa lalong madaling panahon. Itinaas niya ang kanyang kamay, mabilis na kumalat ang dagat ng apoy sa direksyon kung saan nakatakas ang dalawa. Ang kalisya ay tumatakbo sa harap, at ang alon ng likidong apoy sa likod nito ay patuloy na lumalapit. Ang figure ng elemento, sa dagat ng apoy, ay patuloy na kumikislap at humahabol sa bilis ng halos teleportasyon. Naramdaman ni Ayer ang panganib ng kamatayan na patuloy na lumalapit sa kanilang dalawa, at ang apoy ay tila malapit nang lumunin sila. Pero kakaiba, hindi natakot si Ayer. Ang pinaka-emosyon sa aking puso ay isang dampi lamang ng panghihinayang. Kawalan ng pag-asa. Masyado na akong madaming pinagdaanan, at parang sanay na ako. Hindi ko alam kung matutuwa ba ako o malulungkot, sa pagkakataong ito mag-isa ako, kinakaharap ang lahat ng ito. Kung nandito siya, anong gagawin niya? Lumitaw ang figure ni Yefan sa harap ng kanyang mga mata, at biglang nabigla si Ayer. Mali. Kung siya iyon, hinding-hindi siya susuko. Lalaban siya hanggang dulo at gagawin niya ang lahat para manalo. Saan ang laban para manalo? Hindi man lang binabaybay. Mabilis na umiikot ang isip ni Ayer, inaayos ang lahat ng kaalaman na natutunan at naramdaman niya. Gayunpaman, pagkatapos ng pag-iisip tungkol dito, ang kanyang kakayahan sa pagmamanipula ng butil ay walang silbi sa harap ng mga elemento. Lahat ng mga elemental na particle na umiiral sa eroplano ay babaguhin niya. Lahat ng bagay na umiiral. Nagningning ang mata ni Ayer. Nang may naisip siya, dumating na sa kalisya ang nabagong apoy. Ang astrolohiya sa gilid ay nagpakita ng isang bakas ng kalungkutan, ngunit din ng kaunting ayaw. Elemental. Inaway kita. Bumangon sa galit ang astrology at tinawag ang full card. Ang pag-iisip ng full ay naisaaktibo, at ang apoy ay saglit na pinilit na bumalik. Gaano man kalakas ang card na ito, patay pa rin ito. Hindi kita kalaban. Ang elemental law ang Diyos ay nagpakita sa napakalaking alon ng apoy, at ang kapangyarihan ng batas ay muling pinalakas. Sinubukan ng full na pigilan ang pagbabago ng batas, ngunit agad na naaninag ang agwat sa pagitan ng astrolohiya at paglilinang ng elemento. Ang likidong apoy ay parang isang baliw na hayop, na pinupunit ang mga dingding ng mga hadlang gamit ang mga kuko nito. Ang taksil na nagtaksil sa master ng batas ng Austrian, mga erehe, pumunta sa impyerno. Sa ligaw na tawanan ng mga elemento, nilamon ng likidong apoy ang buong kalisya. Ang mga itim at puting leon ay naglaho rin sa sandaling ito. Hindi ko alam kung gaano kataas ang langit, ang elemental law ng Diyos ay tumalikod na at aalis. Biglaan. Pakiramdam niya ay may mali. Nang mawala ang likidong apoy, isang nakagugulat na larawan ang lumitaw. Ito ay isang kubo ng pabago-bagong mga kulay. Tila may nakitang langis sa tubig, at patuloy na kumakalat ang halo. Sa kubo na ito, paalang at patayo, mayroong maraming mga tuwid na linya. Ayon sa mga linyang ito, ang kubo ay patuloy na umiikot. Ang bawat parisukat sa itaas ay patuloy na kumikislap na may iba't ibang simbolo at kulay. Ang Rubik's Cube. Ang elemental law na pagtanto ng Diyos na ang bagay na ito ay parang isang uri ng larwang pang-edukasyon. Miss L. Ginawa mo ba? Ang Rubik's Cube na ito ay naglalabas na ngayon ng isang light group, na bumubuo ng isang perpektong cube. Sa loob ng makulay na cube, buhay si L at astrology. Obviously, ngayon lang, itong cube na ito ang hamarang sa likidong apoy. Hawak-hawak ni Ayer ang Rubik's Cube, na iniikot niya sa kanyang kamay, at hindi maitago ng mukha niya ang excitement. Ito ang hinahanap ko. Ang elemental law naramdaman ng Diyos ang kapangyarihang binitawan nitong Rubik's Cube at napakunot ng noo. Ang mga batas ng eroplano. Babae, kasama mo. Maiintindihan mo ba ang mga batas ng eroplano bago mamatay? Ngunit kahit na gawin mo, ito ay pansamantalang maantala ang iyong kamatayan. Walang sinabi si Element at muling gumamit ng elemental transformation. Sa harap ng aking mga batas, walang kalasag. Ang elemental law ang Diyos ay tumawa. Gayunpaman, isang kakaibang eksena ang lumitaw. Gaano man niya itulak ang batas, hindi gumagalaw ang cube shield ni Ayer. Paano naging ganito? Ang natigilan saglit ang elemental law na Diyos, at pagkatapos ay nagpakita ng pagkabigla, ito. Anong butil ito? Bakas sa mukha ni Ayer ang kakaibang tingin, nagulat ka ba? May particle na hindi mo alam. Hindi, imposible, ito ba ang butil na nilikha mo? Si Elemental ay sumigaw ng hindi kapani-pani walang posibilidad. Maging ang Diyos ng astrolohiya sa gilid ay natulala. Sinasabi ng astrolohiya na maaari mong baguhin ang lahat ng mga elemento na umiiral sa eroplano. Pagkatapos, lumikha ako ng isang elemento na hindi umiiral sa eroplano. Ito ang aking batas, ang particle cube. Patuloy nitong ginagawa ang mga elemento at mga particle na muling pinagsama upang bumuo ng isang bagong-bagong elemental na particle. Ngumiti si Ayer, ang mga particle na nilikha ko, ako lang ang nakakaalam, at natural na ako lang ang makakakontrol. Narinig ng mga elemento at astrolohiya, ang dalawang Diyos ng batas, ang mga salitang ito at natigilan sila. Buhay.
Lumikha ng ganap na bagong mga elemental na particle. Napakabaliw ng batas ng mga eroplano. Para sa salamangkero, ang lahat ng mga spell sa eroplano ay gumagamit ng lahat ng mga elemento na ibinigay ng Master ng Arcane. Malinaw na sinira ni Ayer ang common sense na ito, dahil ang kanyang kasalukuyang mga spelling ay gumagamit ng mga elemento na nilikha niya mismo. Katumbas ito nang na umalis sa domain na pinangungunahan ng batas ng Austrian at nagbukas ng sarili nitong bagong mahiwagang mundo. Gatlang M. Biglaan. Tila mayroong ilang uri ng pagbabago-bago ng enerhiya na ipinapadala mula sa isang napakalayong lugar. Ang bilis ng transmisyon na ito ay hindi mailarawan ng isip na mabilis, lampas sa tunog at kahit na liwanag. Isang mahiwagang pagbabago-bago ng mga itaas na eroplano na sumasaklaw sa buong arcane na kaharian. Isang maliwanag na puting liwanag ang sumikat sa langit, parang sinag ng liwanag na tumatagos sa kalangitan. Sa isang napakalayong mundo, ito ay lumitaw. Ngunit kahit na hindi mo alam kung gaano ito kalayo, kitang-kita mo ang buong arcane divine realm. Ang beacon ng paglikha. Ito ang beacon ng paglikha sa templo ng paglikha. Ilang panahon. Mayroon talagang Diyos ng batas na kinikilala ng templo ng paglikha. Ang buong arcane God realm ay ganap na kumukulo. Kabanata 2993 Particle Rubik's Cube. Hindi mabilang na mga salamangkero ang ibinaba ang lahat ng gawain sa kamay, ibinagsak ang kanilang mga sarili sa lupa, at sumambo sa direksyon ng templo ng paglikha. Ang astrolohiya at mga elemento ay komplikado din sa sukdulan. Bakas sa mukha ng astrologo ang pananabik. Ang elemento ay tulad ng isang madilim na ulap bago ang isang bagyo, at ang kanyang mga kamay ay nakakuyom. Tumingin si Ayer sa sinag ng liwanag na humahantong sa kalangitan, at sa ilang kadahilanan, nagkaroon ng pakiramdam ng intimacy. Nagkaroon ng urge na lumapit. Kung ganoon, ano iyon? Bulong ni El. Ang templo ng paglikha, ang liwanag ng paglikha na nakabitin sa tuktok. Ngumiti ang astrolohiya at tumingin kay Ayer, ito ay sinindihan ni Miss Ayer. Ako, medyo natarante si Ayer. Tumango ang astrology at bumantong hininga, ang templo ng paglikha, ang una sa 5 templo, ay sarado ng ilang panahon. Walang nakakaalala kung gaano kalayo ang huling pagkakataon na nagkaroon ng Dharma God. Ang templo ng paglikha, sa isang kaso lamang. Sisindi sa lampara na iyon, na sumisimbolo sa pinakamataas na katayuan ng arcane divine realm. Mayroon lamang isang uri ng salamangkero na maaaring makilala ng templo ng paglikha. At dahil ang ganitong uri ng salamangkero, ang posibilidad na magkaroon ng buhay ay napakaliit, maaari pa nga itong sabihin na imposible. Sa makatuwid, sa nakalipas na ilang panahon, nagkaroon pa nga ng bulong-bulungan sa arcane divine realm, at ang Temple of Creation ay maaaring hindi pa nabuksan. Anong klaseng salamangkero? Tanong ni Ayer. Ang astrolohiya ay may Sol M na mukha, na nakatitig kay Ayer na may nagbabagang mga mata. Buksan ang isang mahiwagang larangan na hindi umiiral, isang salamangkero na may kapangyarihang lumikha ng isang bagong mundo. Miss L, ang iyong particle cube, ay lumikha ng mga bagong elemental na particle na hindi umiiral. Ang iyong magic ay ibinigay ng Master ng Arcane Magic. Ang pinakamataas na pagkilala. Ang liwanag ng paglikha ay kumakatawan sa pinakamataas na kaluwalhatian ng lahat ng mga salamangkero sa buong eroplano. Natigilan si Ayer. At nagkaroon ng pakiramdam ng hindi sinasadyang pakikialam sa mga willow at willow. Sa katunayan, gusto lang niyang talunin ang mga elemento, kaya kasama ang kanyang sariling kakayahan sa pagmamanipula ng particle, natapos niya ang particle magic method. Ngunit hindi ko inasahan na ang ideyang ito ay lalampas sa mga likas na tuntunin ng larangan ng mahika. Pagkatapos ng lahat, ang mga ordinaryong salamangkero ay natututo lamang ng magic na umiiral na. Ang makapangyarihang mga salamangkero ay walang iba kundi ang paglinang ng mahika sa isang mataas na kaharian, at sila ay perpekto. Ang mga salamangkero sa antas ng eroplano, tulad ng mga elemento, ay nasa kanilang tuktok, at ginagamit din nila ang mga ito. Mayroong iba't ibang mga elemento sa eroplano. Gaano man kalakas, ang mga salamangkero na ito ay nakakulong lahat sa eroplanong ito. Sa mga salita ng mga salamangkero, silang lahat ay ang kapangyarihan na ibinigay ng Panginoon ng Arcane, kaya sinasamba nila ang Panginoon ng Arcane. Gayunpaman, ang particle cube ng I My Son. Ngunit sinira nito ang common sense. Ang kanyang mahika ay sa kanya lamang. Wala itong gagawin. Gawin sa Master ng Austrian batas sa lahat. Sa isang kahulugan, ito ay nasa isang pantay na katayuan sa Master ng batas ng Austrian. Para sa kadahilanang ito, ang templo ng paglikha ay naging una sa 5 tradisyonal na templo. Astrology, kilalanin ang Diyos ng paglikha. Agad na yumuko ang astrolohiya sa 70 degree sa hangin at sumaludaw kay Ayer. Astrology God. Huwag kang ganito. Ay, hindi ko naisip ang tungkol dito. Medyo nahihilo pa si Ayer, biglang nangyari lahat ng ito. Ngumisi ang astrology, Master Chuangshi, sa unang pagkakataon na nakita kita, akala ko mali ka. Mga ordinaryong tao. Kaya lang hindi mo akalain na ikaw ang Diyos ng paglikha na ilang beses na naming hinihintay sa Alpha God Realm. Mula ngayon, munting astrolohiya, nais kong suportahan at pangalagaan mo.
Pagkasabi niyan, pinandilatan ng astrology ang elemental law god. Elemento, ano pa ang ginagawa mo? Nasaktan mo si Lord Shuangshi, kaya bakit hindi ka lumuhad at humingi ng tawad? Namula ang elemental law god at nakangiting sinabi, isang babae sa Chaos Realm, kahit naiintindihan niya ang mga batas ng eroplano. Karapat-dapat bang hayaan akong lumuhad? Presumptuous. Ang mga patakaran ng Arcane God's Domain ay iginagalang ng Temple of Creation. Hindi ka kumbinsido sa liwanag sa simula, iyon lang. Pagkatapos ng lahat, ang Templo ng Liwanag ay nasa pantay na katayuan pa rin sa iyo. Ngunit ang Templo ng Paglikha ang nangunguna. Ngunit ang pinagkasunduan ng mga Diyos mula noong sinaunang panahon. Lahat ng mga ilaw ng paglikha ay nakabukas, na nagpapahiwatig na inaprubahan ito ng Master ng Austrian Law. Sinusuway mo ba ang mga kaayusan ng Master ng Austrian Law? Hindi ka ba magalang sa Master ng Austrian Law? Agad na ibinawas ng astrolohiya ang elemento maglagay ng ilang malalaking sombrero. Sa noo at braso ng elemento, lumalabas ang mga asul na ugat. Kinagat niya ang kanyang mga ngipin, at may bakas ng kabaliwan sa kanyang mga mata. Napakaraming mage sa eroplano, paano mo mapapatunayan na ang babaeng ito ang nagsindi ng lamparan ng paglikha? Hanggat hindi pa siya nakapasok sa templo, hindi nito mapapatunayan na siya ang Diyos ng paglikha. Namutla ang mukha ng astrology, ikaw. Ang lokong ito. Gusto mo ba talagang? Gatlang M. Bago pa makapagsalita ang astrolohiya, ang elemento ay bumaril na muli ng galit na galit. Auspicious Supreme. Elemental Storm. Ang elemental law ang katawan ng Diyos ay biglang dumaan sa elemental na anyo, at ang kanyang marahas na kapangyarihan sa pag-iisip ay lubos na nagpapataas ng kanyang pamimilit. Nagtatagpo sa kanya ang napakalaking particle ng elemento. Sa isang kisap mata, lumitaw ang isang elemental na higanti na may taas na higit sa 10,000 metro. Kahit bagong-bago ang tinga mo, hindi ibig sabihin na mapipigilan nito ang lahat. Ngunit hindi ito mababago, tingnan ang batas na ito ng Diyos na direktang pumutok sa iyong kalasag ng isang suntok. Sa mga salita, isang higanteng kamao na may napakalaking elementong mga particle na tumama. Ayer at astrolohiya. Ang suntok na ito ay sapat na upang sirain ang isang lungsod. Namutla ang magandang mukha ni Ayer. Bagamat baliw ang elemental magic god na ito, napakalakas ng kanyang fighting consciousness. Oo, hindi niya matransform ang mga bagong elementong particle dahil hindi niya matukoy ang mga ito. Gayunpaman, hanggat ang hadlang ay nasira ng may malupit na puwersa, ang epekto ay pareho. Tapos na. Baliw ang lalaking ito. Ngumiti ng mapait si Zhongxing. Sa harap ng nakakatakot na pamimilit, ang baliw na elemental law god, hintayin na lang niyang mamatay. Malapit na tawag. Isang nakakatakot na pamimilit ang natakton mula sa direksyon ng nawasak na templo ng astrology. Nang inag ang astrolohiya, Imperial Sword Intent. Bakas sa mukha ni Ayer ang pagkagulat. Nakita ko ang isang lalaki na kumikislap ng itim at gintong apoy sa buong katawan niya, at 6 na pares ng mga pakpak ng espada ang bumungad sa kanyang likuran. Ye Fan iyon. Hindi naisip ni Ye Fan na ang templo ng astrolohiya ay ganap na nawasak. Isang pira-pirasong mundo. This kind of ghost place, not to mention flowers, ni isang dahon. Ito ay hindi nakakagulat na walang mahanap si Hua Feihua. Nahanap ko ang lugar na ito sa pagmamadali. Buti na lang at buhay pa si Ayer. Kahit na hindi ko alam na what is the light, at hindi ko alam kung ano ang naranasan ni Ayer. Ang tanging katiyakan ay tiyak na hindi kakayanin ni Ayer ang pag-atake ng higanteng elemento sa antas ng eroplano. Naghahanap ng kamatayan. Mamamatay tao si Ye Fan. Sa oras na ito, ang lakas ng hangin ay itinulak sa sukdulan, at kasabay nito, ang isang galaw ng Sword Dragon ay naging isang dumadagandong na sprint. Ngunit si Rao ay gayon, nakikita ang higanteng elemento, tila huli na para pigilan ito. Walang kapantay na Azure Dragon. Thunderblade, hiwain ang pulang alikabok. Huli na, ngunit ang layunin ng espada ay maaaring. Umalis si Ye Fan sa simula, at ang isang banal na kulog at walang kapantay na layunin ng espada ay mabilis na naging 1,000 metrong haba ng Thunder Lightsaber. Ang pagkilos ng paglaslas sa pulang alikabok ay orihinal na ginamit lamang ng Qinglong ng 5 kapigatian, at ito ay isang advanced na kasanayan sa paglaslas ng hangin. Natutunan din niya ng maaga sa pamamagitan ng pagpapakita ni Feng Qinglan at Feng Xiaotian. Matapos maipasa ni Qinglong ang ika-5 layer ng Forgetting Love, maaari niyang hayaan ang kanyang Dragon Soul na pagsamahin sa Thunderblade. Bilang resulta, ang espada ay sumusunod sa puso, at lahat ng espiritual na presyon ng sarili ay maaaring direktang pumatay at makapinsala sa kalaban. Ang pinuputol ng talim ng kulog na ito ay hindi lamang ang pisikal na katawan ng kalaban, ngunit ang pinsala sa espiritual na kapangyarihan ay tataas din ng husto. Alam ni Ye Fan na ang elemental na higanti ay dapat ang Diyos ng batas, at ang espiritual na kapangyarihan ng Diyos ng batas ay maaaring hindi siya mapatay kung umasa siya sa ordinaryong paglaslas. Kung ang taong ito ay hindi mamamatay gamit ang isang espada, si Ayer ay nasa panganib pa rin. Sa pamamagitan lamang ng pagpatay sa pulang alikabok ay nakakaramdam siya ng kagaanan.
Upang matiyak na walang mali, direktang ginamit din ni Yefan ang panlabas na paglabas at pagkawatak-watek. Ikalabintatlong antas. Bagamat si Yefan ay walang Qinglong Dragon Soul, ngunit ang kanyang espiritual na kapangyarihan, pagkatapos na maglaho sa ikalabintatlong antas, ay napakalaki rin. Hindi pa banggitin ang isang elemental na Diyos ng batas, kahit na ang lahat ng 8 Diyos ng batas ay naroroon, ito ay tinatansya na ito ay hindi katumbas ng kanyang espiritual na kapangyarihan sa oras na ito. Ang Thunderblade, na nahati na ang langit, ay agad na naging kasing marilag at matipuno gaya ng Skybreak ang guillotine. Hindi. Gitling. Sa sandaling naramdaman ng Elemental Law God ang kapangyarihang ito, huli na para umiwas. Ang Elemental na higanti ay binasag ng layunin ng espada, at ang epekto ng walang kapantay na batas ay ginawang walang silbi ang elemental na pagbabagong anyo. Kahit na kayang baguhin ng mga elemento ang iba pang mga particle, tanging ang sword intent lang ni Yefan ang hindi mababago. Isang espada ang nahulog, at ang espiritual na kapangyarihan na dala ng kaluluwa ng dragon ay sumisira sa kamalayan ng Elemental Law God. Sa karagatan ng kamalayan ng mga elemental na Diyos, hindi mabilang na mga larawan ang nawasak sa isang iglap. Pulang alikabok. Lumipad ang kaluluwa. Naalis ang usok. Si Yefan ay lumitaw sa tabi ni Air, at naaliw siya nang makita ang babae na may hawak na particle cube. Ngumiti si Yefan at inabot para hawakan ang buhok ni Air. Ano ang mali? Natakot. Okay lang, ang taong ito ay pinatay ko na, sabi ni Yefan. Ang astro logo sa gilid ay nanginginig, at sinabi na may isang mapait na ngiti, bakit ka natatakot sa mga elemento? Halatang natatakot ka at tanga, okay. Kabanata 2974 na mga kamag-anak. Sa natitirang bahagi ng kanyang buhay pagkatapos ng sakuna, bumagal din sandali si Ir bago bumalik sa kalmado. Matapos magkaroon ng pangkalahatang pag-unawa si Yefan sa sitwasyon dito, hindi niya maiwasang tumingin ng malalim. Nakatagpo si Ir ng ganitong panganib. Pagkatapos, inaasahan ba ni Su Qingzhou ang lahat ng ito? O hindi ito inaasahan ni Su Qingzhou? Napaisip si Ir at nahulaan ang iniisip ng lalaki. Yefan, huwag mong sisihin si Qingzhou, ito ay dahil sa sobrang init ng ulo ko at hindi umalis sa oras, sinabi niya sa akin na tumakbo sa lalong madaling panahon. Isinantibi ni Yefan ang kanyang sari-saring mga iniisip, malamang na masyado siyang nag-isip, at tumango. Ayos lang. Sa kabutihang palad, isang blessing in disguise, sa wakas ay natanto ko ang hindi malinaw na mga patakaran noon. Hawak ni El ang Rubik's Cube sa kanyang mga kamay, kumikislap ang kanyang mga mata, na parabang isang bata ang nakakita ng minamahal na laruan. Sinubukan ni Yefan na gamitin ang walang kapantay na panuntunan upang magbasa ng ilang sandali, at nalaman niya na ang particle cube na ito ay napaka-magical. Ang mga pangkalahatang tuntunin ay masusubaybayan, ngunit ang particle cube ay nagbabago sa lahat ng oras. Bagaman, ang aktwal na kakayahan sa labanan ay hindi pa nasusubok. Ngunit hindi bababasa, sa pagpapabuti ng paglilinang ni Ir, mayroong iba't ibang mga posibilidad sa hinaharap. So, ngayon ikaw na ang Diyos ng paglikha. Nakangiting sabi ni Yefan. Well, parang, ganun ba? Nahihiya si Ir. Ano ang tila? Ikaw. Ang mga ilaw ng paglikha ay nakabukas. Ngayon ang templo ng paglikha ay dapat na binuksan para sa iyo. Miss Ir, walang nakakaalam ng hitsura ng Temple of Creation sa ilang panahon. Maaari ka ring pumasok ngayon. Kita mo, baka may espesyal na makukuha. Tuwang-tuwa ang horoscope sa gilid. Ang templo ng paglikha, hindi ba makapasok ang iba? Curious na tanong ni Ir. Ang 5 tradisyonal na templo ay bukas lamang sa mga kinikilalang Diyos ng Dharma. Pagkatapos pumasok ang mga Diyos ng Dharma, tanggapin ang kontrol ng mga Diyos ng Dharma. Unlike US later wild places, kahit sino pwede makapasok, hehe. Ngumiti si Astrology. Ir, pagkatapos ay pumunta at tingnan. Dahil ito ang una sa 5 templo, dapat mayroong ilang mga nadagdag, sabi ni Yefan. Ano naman sayo? Gusto pa ni Ir na makasama ang lalaki. Ang labanan sa panig ng Kyushu ay hindi pa ganap na nalutas, kailangan ko munang harapin ang kabilang panig, at maaari kitang sunduin kapag gumaling ka na, sabi ni Yefan. Then go ahead, importante ang business, don't worry about me, Ir urged. Sinulyapan ni Yefan ang horoscope, at ang astro logo ay sumaludo sa kanya ng isang nakakabigay puri ng ngiti. Master Sword God, huwag mag-alala, tiyak na tutulungan ko si Master Chu Wangshi. Ngumiti si Yefan, palaging binibigyan siya ng lalaking ito ng pamilyar na ilusyon, na parang nakita niya ito sa isang lugar. Kahit na medyo hindi maipaliwanag, hindi ito dapat maging isang kaaway. Si Yefan ay walang oras para mag-isip ng gusto, at umalis na may kasamang paglipat. Bago ang pulong ng horoscope, biglang bumagsak ang isang espada, ngunit nawala ang lalaki, na muling nagpakita ng gulat. Ito. Anong uri ng panuntunan ito? Inalis ni Ir ang espada ni Yefan. Bagamat ang mga espadang ito na ginamit para sa paglilipat ay lahat ay napakababang antas ng mga bagay, hindi talaga gagamitin ni Yefan ang mga ito, kaya't mayroon siya hanggat gusto niya. Ngunit dahil din sa masyadong mataas ang paningin ni Yefan, ang mga magic weapon level na flying sword na ito ay napakahusay na para sa maraming monghe.
Diyos ng astrolohiya, salamat sa iyong panghuhula, ito ay talagang tumpak. Kung hindi mo lang sinabi na may pagkakataon ako, halos sumuko na ako, pasasalamat ni Ayer. Lord Chuangshi, nahihiya akong sabihin, sa katunayan, sinabi ko lang na may pagkakataon ka, higit sa lahat para palakasin ang loob mo. Paano talaga malalaman ng panghuhula ang lahat? Napakalakas nito, ako ang magiging numero 1 Dharma God. Ang pangunahing bagay ay, hindi ko masasabi sa iyo, hayaan mong isuko ang iyong pagtutol at tanggapin ang iyong kapalaran, tama ba? Nakangiting sabi ng astrology. Natahimik si Ayer saglit, at para lang sa kanya ang pakiramdam. Sa katunayan, ang panghuhula ay hindi katumbas ng halaga. Ngunit ito rin ay tiyak na nagpapakita na ang lumikha ng mundo ay nakatakdang bumalik, at siya ang pinuno ng Alpha Divine Realm na naghihintay ng ilang panahon. Ano? Sa katunayan, sa unang pagkakataon na nakita ko si Lord Chuangshi, naramdaman ko ang iyong hitsura, na hindi talaga maihahambing sa mga ordinaryong salamangkero. Mayroong mahinang kamahalan at marangal na ugali ng isang nakatataas, na nagpapahanga sa akin sa aking puso. Sabi ng panghuhula Feng Yilumiku, isang piraso ng pambabala, at hype. Napangiti si Ayer, hindi na siya maniniwala sa lalaking ito. Sa kabilang kamay, nalaman ni Yefan ang pinakabagong sitwasyon ng labanan sa pamamagitan ng balita ng Hua Fei Huada. Dalawang magkapatid, sina Jim Rand at Edith, ang talagang pinugutan ng ulo ni na Ji Jihei at Huang Wanro. Ang mga batas ng dalawang demonyong kapatid na ito ay dinaig ni Ji at Huang. Pagkatapos ng labanan, sila ay isang panig. General, sira lang. Kailangang bamantong hininga si Yefan, sa katunayan, ang 10 estatwa na ito, kung seryoso, ay mabisa pa rin, ngunit lahat sila ay masyadong casual. Nagligtas din si Yefan ng maraming problema at direktang dumating. Nandyan si Emperor Ziggy. Pagdating niya sa paligid ng Kyushu College, hamupa na ang labanan. Ang akademya at ang malaking bilang ng mga guro at mag-aaral na ngayon ay nakaimbak sa ibang mundo ay pinakawalan. Nandito ka. Tumayo si Emperor Ziggy sa hangin. Tumingin muli kay Yefan. Tapos na. Natigilan sandali si Yefan. Tumakas ka, bamantong hininga ang emperador, dapat kong malaman na ang pagkatalo ay nakatakda na, kaya agad akong umatras. Medyo nanlumo si Yefan. Kung tutusin, huli na ang lahat, ngunit wala na siyang magagawa. Kung tutusin, mas mahalaga ang pagligtas kay Ayer. Ang taong naglipat ng lupain. Kapag tumakbo na ito, hindi ito maganda para sa ating kinabukasan. Walang paraan, maliban kung ito ay isang madiskarteng antas na maaaring pigilan ang panuntunan nito sa sand table. Kung hindi, kahit ilang mga demonyong hari at Diyos na hari ay hindi ito mapipigilan sa pagtakbo. Bumalik ang emperador. Ano ang pinagmula ng lalaking ito? Ang Black Elf Royal Family, Driz, ang unang strategic level sa ilalim ng Belfinger. Bagamat hindi ito ang pinakamay kakayahang makipaglaban sa harapan, ang estratehikong kahalagahan nito ay talagang nagkakahalaga ng 10. Bumalik ang emperador sa tamang kulay. Bakit biglang nakialam dito si Belfinger? Hindi pa rin masyadong naiintindihan ni Yefan. Malamang may alam ako, hindi ko masyadong sineseryoso noon, pero ngayon parang. Karamihan ay totoo. Oh, anong dahilan? Medyo mapaglarong sinabi ni Ziggy, malapit ka sa maharlikang pamilya ng demonyong kailaliman ng ika-7 kaharian, hindi mo ba alam ang kaugnayan ng ika-4 na kaharian at ng ika-7 kaharian? May koneksyon ba ang dalawang kaharian na ito? Natigilan si Yefan. Ang matandang demonyong hari ng ika-7 kaharian, si Belial, at ang ika-4 na demonyong haring si Belfinger ay magpinsan. Ano? Medyo natigilan si Yefan. Matagal na iyon. Nabasa ko ito sa isang hindi opisyal na kasaysayan, na ipinakalat sa mundo ng mga demonyo. Dahil hindi ito ang opisyal na kasaysayan ng mga demonyo, palagi akong nag-aalinlangan at hindi ito sineseryoso. Sinasabing si Belfinger ay isang demonyo sa kailaliman. May halong dugo sa masamang Diyos. Kahit na ang kalaliman demonyo ay mas malakas kaysa ang masamang Diyos, ang dugo ng masamang Diyos ay mas madaling makabisado, kaya ito ay lumago ng maaga at pinipigilan ang dugo ng kalaliman ng demonyo sa Belfinger. Dahil dito, pinutol din ni Belfinger ang daan patungo sa pagiging bruha sa kailaliman. Sa katunayan, ang mga demonyong may halong dugo ay hindi pangkaraniwan, at ang mga demonyo sa kailaliman na puro dugo ay mahirap magparami. Maraming beses na ito ay kasama ng iba pang mataas na antas ng mga demonyo, ngunit mas madaling magparami ng mga bata. It's just that Belfinger is considered half a royal family, but because of his mixed blood, he is not welcomed by the Abyss family. Siya ay orihinal na napakatalino, at maaaring makipagkumpetensya kay Belial para sa trono sa mga tuntunin ng lakas. Ngunit dahil sa halo-halong dugo, si Belial ay naging Demon King ng direkta, at hindi siya nagkaroon ng pagkakataon na makipagkumpetensya. Tumanggi si Belfinger na tanggapin ito, kaya kinuha niya ang isang grupo ng mga demonyong may halong dugo at itinatag ang ika-4 na kaharian. Siyempre, hindi ito nireranggo ng ganito noong panahong iyon. Nang maglaon ay dumami na ang mga demonyong may halong dugo upang humingi ng kanlungan, at unti-unting lumaki ang kaharian ni Belfinger. Nagtaka sandali si Yefan. Ganun pa man.
Galit na galit si Belfinger sa Seventh Kingdom kaya gusto niyang tulungan si Satanas na harapin ang kanyang mga kamag-anak. Kabanata 2995 isang malaking drama. Marahil, hindi ang Seventh Kingdom ang kinasusuklaman ni Belfinger, kundi ang lumalagong bruhang sa kailaliman. Bumantong hininga si Emperor Ziggy, para kay Belfinger, ang kawalan ng kakayahan na maging isang bruha sa kailaliman ay maaaring ang pinakamalaking sakit sa puso nito. Siya ay may mga kwalipikasyon ng isang hari ng demonyo, at hindi pinapansin ng parehong pamilya dahil sa dugo. Ang ganitong karanasan ay natural na gagawin ito ay partikular na naiinis sa Abyss Witch. At dahil sa'yo, parang tinutulungan ng alyansa ng clan natin ang Abyss Witch. Si Belfinger, at maging ang buong Fourth Kingdom, ang mga demonyong kalahating dugo na ito, ay natural na mapupuot sa atin. Para sa, halimbawa, kung mayroon din silang dugo ng mga demonyo sa kailaliman sa kanilang mga katawan. Sa makatuwid, ang buhok at iba pang katangian ng mga itim na duwende ay halos kapareho ng sa mga demonyo sa kailaliman. Gayunpaman, ang ilang mga itim na duwende ay handang magpasakop sa pamumuno ng mga demonyo sa kailaliman. Ang ilan ay magiging katulad ni Dries at napupuot sila sa mga demonyo sa kailaliman. Dahil kung hindi dahil sa mga demonyo sa kailaliman, hindi sila kapuputan ng mga Diyos at duwende, at hindi sila makikilala ng mga demonyo. Ang mga itim na duwende ay katulad ng mga nahulog na anghel, at pareho silang nakakahiya. Lahi. Talagang umaakit ng puot ang hitsura ng bruhang kalaliman. Kung hindi ko maintindihan. Gusto mo bang sirain ito? Medyo naiintindihan ni Yefan, ito ang puot na nauwi sa matinding selos. Kung tungkol kay Belfinger, ang pagtulong kay Satanas ay walang kabutihan sa kanya. Ngunit siya ay lalong nag-aatubili, pinapanood ang Abyss Witch na lumaki. Apong babae iyon ni Belfinger, paano ito matitiis ni Belfinger? Hindi napigilan ni Yefan ang matawa. Hindi nga alam ni Sally na ang pang-apat na demonyo ay pinsan niya. Mukhang nakatadhana na maging kalaban. Umiling si Yefan, din, hindi na mapipigilan ang itim na duwende na iyon na nagngangalang Dries. Ang terrain na ito ay inililipat niya sa kanyang kalooban, ngunit hindi ito mabuti para sa amin. Kung sakaling ilipat tayong lahat sa isang partikular na mapanganib na lugar. Pero may malaking nangyari. Si Emperor Ziggy ay may kaalaman, ngunit gusto pa rin ni Yefan na marinig ang higit pa sa kanyang mga opinyon. Naglabas si Ziggy ng isang libro na may itim na pabalat at gintong teksto at iniabot ito kay Yefan. Mga tulang Dahmer. Nagtaka si Yefan, bakit mo ako binigyan ng mga tula? Dahmer, si Dries. Bagaman si Dries ay isang itim na duwende, gusto niya ang tula at musika tulad ng mga duwende. Sa nakalipas na mahabang taon, naglakbay si Dries sa buong eroplano bilang isang bard na si Dahmer. Sumulat ng tula at kumanta. Ang koleksyon ng mga tula nito ay sikat na sikat, hindi lamang sa mundo ng mga tao, kundi maging sa mundo ng Protoss, at ito ay nagpapakalat din sa black market. Gayunpaman, kakaunti lamang ang nakakaalam na ang isa pang pangunahing layunin ng mga paglalakbay ni Dries ay ang pagsisiyasat sa topography ng iba't ibang lugar. Ang panuntunang sand table nito ay nangangailangan ng espesyal na pag-unawa sa isang rehiyon bago ito ma-activate. Ibig sabihin, ang mga lugar na inilipat nito ay ang mga lugar na personal nitong binisita at nalakbay ng maingat. Mula sa puntong ito, maaari itong ilipat ang lugar ay hindi masyadong mapanganib, at ito ay limitado rin. Masyadong malaki ang Taishi Plain, bagamat matagal na itong nabubuhay, napakaliit lang ng mga lugar ang masusuri nito. Si Yefan ay nakahinga ng maluwag, lumabas na ang taong ito ay dati. Kailangan itong suriin, at hindi ito maaaring ilipat ng basta-basta. At saka, si Dries ay hindi naglalakas loob na lumayo. Alam din nito na ang sarili nitong mga batas ay magsasangkot ng napakaraming madiskarteng layout. Kung ito ay masyadong nakasisilaw, ito ay magpapabagabag sa lahat ng partido. Sa oras na iyon, ito at ang ika-4 na kaharian ay magiging pantirya ng pampublikong kritisismo. Maliban kung ito ay isang kinakailangang labanan, si Dries ay hindi maglalakas loob na gamitin ang batas ng madali. Bumalik ang emperador. Tumango si Yefan, ngunit medyo nag-aalala pa rin siya. Kung pwede lang, gusto niya talagang patayin ng diretsyo si Dries. Ngunit ang ganitong uri ng lalaki ay napakahirap hanapin. Ang labanan ay hamupa ng ilang sandali. Sa mga tuntunin ng sitwasyon, ang alyansa ng angkan ay masasabing nanalo ng isang malaking tagumpay. Bagaman ito ay nagkakahalaga ng maraming buhay, ito ay karaniwang katanggap-tanggap. Zhongzhou. Dahil ang orihinal na Hanging Island ay wala na ngayon, kakailanganin ng oras para muling itayo ni Ling Yue ang palasyo. Gayunpaman, ginamit pa rin ni Ling Yue ang Flint Compass para mabilis na maitayo ang tahanan ng pansamantalang matatanda. Nagtipon ang senior management at pinag-usapan ang susunod na plano habang gumagawa ng mga buod. Ang Shifu God, na kasalukuyang nasa templo, ay pamilyar sa mga kaugnay na bagay. Ang liwanag, kaluluwa, elemental at mekaniko ay namatay, at ang madilim na Diyos ay nawawala. Ang dalawang Diyos ng astrolohiya at pagpapatawag ay sinuportahan na ngayon ng publiko si Ir. Sina Yunyao at Doom, sa gilid ng Mechanical Temple, ay nakatanggap ng mekanikal na teknolohiya.
Nagtapos si Su Qingzhou, ang Alpha Divine Realm ay hindi nabanta, ngunit naging tulong na natin. Nakakalungkot na ang lakas ng Austrian God Domain ay lubhang nabawasan, at hindi ito matatawag na combat power. Tumawa si Huang Wanro, haha, walang problema. Ngayon ang aming strategic na antas ay malayo sa unahan. Kinatay ko na ang Fourth Kingdom at tumakbo si Ji Pao. Kahit na ipadala nila ang lahat ng natitirang 5 upang sumali sa Satan Expeditionary Force, ang bilang ay mga 10 lang. Sa aming panig, kabilang ang Sword God, mayroong higit sa 100 madiskarteng antas. Bukod dito, kasama sina Elder Feng Xiaotian at Sword God, ang iba pang 3 higanti ng kalokohan sa impyerno ay mahina sa isang suntok. Natatakot ako na ang Dean at si Tita Qingshan ay hindi na kailangang kumilos, maaari tayong manalo, ha 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 ha. Haha, Huang Wanru, tumakbo kayo ni Ji, this time is really good. Ang tamad na kambal na demonyo, ang dalawang magkapatid ay pinaghalong masasamang espiritu at succubus, at sila rin ay mga general ng demonyong matagal nang itinatag. Ang mabugbog mo ng walang anumang init ng ulo, at may libing sa Kyushu, ay maituturing na isang malaking moral boost para sa aking angkan. Nakangiting sabi ni Zhou Wangxian. Ayan na. Ang pagpatay sa napakaraming tao mula sa aming angkan, maaari mo bang hayaan silang tumakas? Binasag ng mga kamao ng matandang babae ang kanilang mga devil egg sa hangin. Tuwang-tuwang tumungo si Huang Wanro sa conference table gamit ang isang paa. Okay. Mabuti naman. Nakakatuwa. Pero, hindi nahanap ang bangkay. Gusto ko talagang i-dissect. Malungkot na bulong ni Candlecore sa sulok na bulungan. Lalaking babae, hindi siya maganda sa labanan, hindi katulad namin ng matandang babae, napakaganda niya kaya nalutas niya ang kaluluwang matandang babae na iyon. Nakatingin si Bai Yi sa salamin, habang nagre-retouch ng makeup habang nandidiri. Direktor, ano ang sinusulat mo? Seeing that you have been writing non-stop, hindi napigil ang itanong ni Jiang. Sa sikat na artista ng gabing mahamog. Ang sikat na aktres ng Ang maulap na gabi ay nagsuot ng salamin sa tungki ng kanyang ilong, at seryosong nagsabi, huwag mo akong istorbohin, ang emosyon ay madudurog. Ginagawa ko ang aking pinakabagong script, How Steel Was Destroyed. Sa pagkakataong ito sa labanan ng Ironclad City, gagawa ako ng nakakataba ng pusong eksena sa digmaan. Paft. Si Yefan ay umiinom ng tsaa nang hindi niya mapigilan ang pagdura nito. Si Su Qingzhou, Ling Yue at ilang iba pang kababaihan ay hindi rin nakaimik. Direktor, si Paul Korchagan ba ang bida sa dulang ito? Tanong ni Ling Yue. Hindi, anong uri ng hindi maipaliwanag na problema? Ang pangunahing tauhan ay ang direktor ng universidad. Mukhang proud si Wu Yeming lang. Bakit ikaw? Malinaw na si Miss Chu Yunyao ang bumaril kay Mo Xin hanggang mamatay, sabi ni Jiang. Ano ang alam mo? Nang hindi ko pinipigilan ang kadiliman, maaari ba akong magkaroon ng pagkakataong ito upang makagawa ng pangwakas na desisyon? Wala akong maintindihan, ako ang akses ng balangkas. Puno ng saya ang eksena. Medyo malungkot ang mukha ni Su Qingzhou, kahit na ayaw kong abalahin ang iyong mabuting kalooban, ngunit kailangan kong paalalahanan ang lahat na ang kasalukuyang sitwasyon ay mas hindi kanais-nais para sa atin kaysa dati, at hindi ito ang oras para magdiwang. Sa sandaling lumabas ang mga salitang ito, tumahimik ang meeting room. Miss Su, anong ibig mong sabihin? Nagtataka si Zhou Wangxian. Hindi ba't mayroon na tayong kapangyarihan? Ang Expeditionary Army ni Satanas at ang ika-4 na kaharian, bakit nila tayo inaaway? Nagtaas ng boses si Huang Wanro na may pagmamalaki. Maliit ang paningin. Sa wakas ay nagsalita si Dizigi sa oras na ito, pinagsabihan, makinig kayong lahat ng mabuti. Sa sandaling ito, binuksan ni Su Qingzhou ang isang malayong komunikasyon. Sa gitna ng conference table, may lumabas na hologram. Isa itong laboratorio na puno ng iba't ibang instrumentong pang-agham. Sina Chu Yunyao at Doom ay nagsasalita ng ilang siyentipikong termino na hindi maintindihan ng lahat. Nang makitang konektado ang komunikasyon, hinaplos ni Chu Yunyao ang magulo niyang mahabang buhok. Nagsimula na ang meeting. Well, tumanggo si Su Qingzhou, Yunyao, sabihin sa lahat ang tungkol sa pinakabagong sitwasyon. Hindi lumihis si Chu Yunyao, at direktang sinabi, ginamit namin ang pinaka-advanced na interstellar probe ng mechanic para tuklasin ang pinakabagong mga uso ng ekspedisyon ni Satanas. Ang kanilang pag-unlad ay bumagal, at sila ay darating dito 1 buwan o kahit ilang araw mamaya kaysa dati. Buwan. Dahan-dahan. Natatakot ba sila? Haha. Tuwang-tuwa si Huang Wanru. Sa conference room, pangit ang itsura ng iba. Hindi. Sinadya nila, naghihintay sila, sabi ni Zhou Wangxian. Teka, ano pang hinihintay mo? Naghihintay sa Spear Emperor Taikang. Nasalakayin si Tartarus. Malamig na sabi ni Su Qingzhou, at nag-aalalang tumingin kay Yefan. Kabanata 2996 ang kalaban ay madilim at ako ay malinaw. Ang 7th Kingdom, kung ito ay haharapin ng isang Silver Kingdom na mag-isa. Bagamat ito ay mababa sa lakas, dapat itong hawakan. Ngunit ngayon ang 5th at 6th Kingdoms ay hindi maiiwasang mahuhulog sa lupa. Sa makatuwid, maliban kung ang ika-7 Demon King na si Asmodeus ay nasa oras na iyon.
Ito ay may kakayahang lumaban sa langit. Kung hindi, ang Seventh Kingdom ay tiyak na tanggihan ng Spear King. Ang tanging pagkakataon para iligtas ang maharlikang pamilya ng demonyo ay ang Sword God ang personal na lalapit at haharingin si Tai Kang. But then, the clan alliance side, can be it's hard to tell the outcome. Sinabi ni Dizigi sa malalim na tono, tulad ng inaasahan kay Satanas, sa pagkakataong ito na magpadala ng mga tropa, malinaw na ang lahat ng mga hakbang ay naplano ng mahabang panahon. Sa totoo lang, hindi ito mahirap isipin. Kahit na ang tatlong higanti ng impyerno, sa palagay ko ay naiintindihan ko ito. Ito ay isang magandang oras. Pinaalalahanan ni Su Qingzhou, sa pagkakataong ito, naisip mo na ba kung bakit nagpadala lamang ng tatlong strategic level ang ika-4 na hari ng demonyo? At ang ekspedisyon ni Satanas, bakit hindi naghintay ang Alpha Divine Realm? Kahit na pansamantalang nagkukunwaring sumuko, na antala ng ilang sandali, ito ay mas mabuti kaysa sa pagmamadali upang makipaglaban sa amin ng ganito. Miss Su, ibig mong sabihin. Ang labanang ito, ang tagumpay natin ay ang matagal ng plano ng Diablo. Lumubog ang mukha ni Zhou Wangxian. Oo, ang pinakamahalagang bagay sa labanan sa pagitan ng mga estratehikong antas ay ang hulaan ng mga pagkakataon ng kalaban. Alam ang mga batas ng kalaban, maaari kang matarget at mapigil. Ngayon, sa labanang ito, karamihan sa ating mga batas sa estratehikong eroplano ay naririto. Alam na ito ng kalaban. Pero, kaunti lang talaga ang alam natin tungkol sa mga general ng demonyo sa una at ika-4 na kaharian. Ngayon, madilim na ang kalaban at malinaw na tayo. Kung may totoong laban sa susunod, kayong lahat dito, ang mga kalaban na makakasalubong ninyo. Pinipigilan kayo ng probabilidad. Sinabi ni Su Qingzhou na may mapait na ngiti, sa pagkakataong ito, kung mapapatay ko ang magkapatid na demonyo, alam ko rin ang kanilang mga batas, kaya maaari ko itong ayusin. Sa parehong paraan, ang mga demonyo ay dapat na gumawa ng iba't ibang mga plano ngayon, nag-aayos ng iba't ibang mga demonyo. Lalaban ako sa iyo. Ang mga mukha ng ilang estratehikong antas na naruroon ay lubhang pangit. Hindi nag-abalang mag-touch up ng make-up si Bai Yi. Huminto sa pagsusulat ang sikat na aktres sa maulap na gabi. Napakamot ng ulo si Gigi He, bakit hindi ako magtago sa Shenlong Temple sa susunod? Hindi kita pipigilan. Ano ang kinatatakutan mo? Kailangan kong makita kung sino ang makakapidyaw sa akin. This time I haven't it's fun. Humigop ng alak si Huang Wanro at pinunasan ang kanyang bibig. Narito si Elder Feng Xiaotian, hinding-hindi magtatagumpay ang Diablo. Kumbinsido si Hua Feihua. Napabuntong hininga si Emperor Ziggy, Feng Xiaotian man o Sword God, natural na gawin ito ng madali. Ngunit, isang tao, dalawang tao, imposibleng iligtas ang buong mundo, lahat. Kapag tayo ay nasa isang ganap na kawalan sa pangkalahatang sitwasyon, dapat ding tanggapin ni Feng Xiaotian ang kabiguan. Dahil ang bilyon-bilyong inapo ng angkan ay hindi maaaring mamatay ng magkasama dahil sa katigasan ng ulo ni Feng Xiaotian. Ang din ay mapagpakumbaba, sa katunayan, ikaw at si Ginang. Xiao Qingshan ay may kakayahang umiwas dito. Gayunpaman, ikaw ay tama, ang personal na lakas ay hindi mapagpasyahan sa ganitong uri ng digmaan. Ito ang dahilan kung bakit partikular na mahalaga ang bilang ng mga madiskarteng antas. Kahit papaano, malakas ang madiskarteng antas ay, ang lugar na maaaring isaalang-alang sa parehong oras ay limitado. Kung mayroong libo-libo, mundong kontrolado ng angkan, 70% ay inookupahan ng mga demonyo. Ano ang silbi ni Elder Feng Xiaotian na nag-iisang nagbabantay sa mainland ng Kyushu? Hindi iisipin ng mga demonyo na kaya nilang lipulin ang lahat ng angkan. Lupa, mapagkukunan, at populasyon lamang ang kailangan nila. Kapag na-control na ng mga demonyo ang karamihan sa mga lugar at populasyon, magagamit nila ito bilang isang banta. Lumalaban sa paghahari ng demonyo, maaari silang direktang pumatay ng mga hostage. Para sa isang mapagkumpetensyang mukha, hayaan ang hindi mabilang na mga tao na mamatay. Si Elder Feng Xiaotian, ang aking asawa, ay hindi gagawin iyon. Sabi ni Su Qingzhou. Oo. Sa frontal battlefield, kailangan nating harangan at itaboy ang mga demonyo. Hindi ako makaaasa kay Feng Xiaotian at Sword God. Matigas na sabi ni Zhou Wangxian. Napangiti si Ye Fan nang marinig niya ito. Okay, huwag kang masyadong mag-alala, naghahanda na rin ang Satan Expeditionary Force para pabagalin natin ang marcha nito. Oras. Ang kailangan nating gawin ngayon ay imbestigahan ang katalinuhan ng kabilang partido at pagbutihin ang ating lakas. Tungkol naman sa magkasabay na digmaan sa pagitan ng Seventh Kingdom at Kyushu. Hahanap ako ng solusyon. Kailan? Narinig ng lahat, iyon lang ang kaya nilang gawin. Hoy, sa kapangyarihan ng Lord Sword God, ito ay tiyak na magkatotoo. Ang mga demonyo at si Tai Kang ay hindi dapat banggitin. Nakangiting sabi ni Jiang. Tiningnan ni Ye Fan ang kanyang mukha na dinilaan ng aso, at biglang tinampol ang kanyang noo. So ikaw pala. Ang sabi ko lang, paano parang nagkita na tayo dati? Naintindihan lang ni Ye Fan, naramdaman niyang pamilyar ang mga Diyos sa astrolohiya. Dahil pareho sila ng birtud ni Jiang Sito. Jiang. Napatulala, hindi alam ang sinabi ni Ye Fan.
Nga pala, paano nawala sina Tita Xiao at Elder Feng Xiaotian? Hindi pa sila bumabalik. Tanong ni Huang Wanro habang hinihimas ang kanyang kalbo na ulo. Hindi maiwasan ng lahat na tumingin kay Hua Feihua. Sinabi ni Hua Feihua na may blankong mukha, si Elder Feng Xiaotian ay nagbabakasyon kasama ang kanyang bagong asawa, at wala siyang planong bumalik pansamantala. Para naman kay Mrs. Xiao, sa isang maliit na lugar, tinutulungan ng mga lokal na aborigine na maghatid ng mga bata. Hahaha. As expected sa isang tita, hindi siya makalakad kapag may nakita siyang bata, kaya magiging midwife siya. Tumawa si Huang Wanru. Kumunot ang noo ni Emperor Ziggy at sinabing, huwag mo silang pansinin sa ngayon. Hindi sila gaanong naiiba sa pamamahala ng angkan. Oo, dapat tayong magkaisa sa ilalim ng bandila ng Panginoong Espada ng Diyos, at dapat tayong magtipon ng mabilis. Lakas ng pakikipaglaban, sumulong. Humanda sa susunod na mahirap na labanan. Malakas na sabi ni Jiang Ye, nakakuyong ang kanyang mga kamao. Ikanaway ni Ye Fan ang kanyang kamay, hindi ako ang namamahala sa pamamahala, maaari mong hilingin sa aking asawa ang susunod na deployment. Nang marinig ito ng lahat sila ay tumingin kay Su Qingzu ng may pag-asa. Sa labanang ito, nakita ni Su Qingzu ang pagsasabwatan ng demonyo at pinlano ito ng maayos, na naging dahilan ng pagtitiwala sa kanya ng estratehikong antas. Sa totoo lang, sa pagkakataong ito ay naantala ng mga demonyo ang oras ng pag-atake, at nakakatulong ito sa amin ng kaunti. Plano kong gamitin ang agham upang bumuo ng isang serye ng mga industrial na kadena sa loob ng clan. Kailangang magpakilos ang clan ngayon, hindi ang mga elite practitioner, kundi kalahati sa kanila. Ang itaas na murang membership. Sana sa pamamagitan ng agham at teknolohiya, ang murang membership ng clan ay maaaring gawing magagamit na mga talento. Para sa halimbawa, ang pagtatayo ng mga pabrika ng material na logistic, paggawa ng mga teknolohikal na armas, at maging ang paglinang ng mga talentong pang-agham. Hayaan silang gamitin ang kanilang sariling mga pagsisikap upang makakuha ng higit pang pag-unlad sa buhay, same time na sabi ni Su Qingzu. Miss Su, gusto mo bang mag-reform? Naging seryoso ang mukha ni Zhu Wangxian, natatakot ako na mahirap itong hawakan. Ang sistemang mababa ang ranggo ay may mahabang kasaysayan at malalim na pinag-ugatan, na kinabibilangan ng mga ugat ng maraming konserbatibo. Bumalik ang emperador. So ano? Sa suporta ng ating 3 at 10 Diyos, ano ang magagawa ng matandang matigas ang ulo na iyon? Ipinahayag ni Jijihei ang kanyang opinyon sa isang pambihirang boses sa oras na ito, at itinaas ang kanyang kamay, sinusuportahan ko si Miss Su. Ji Pao Pao, hindi ko inaasahan na magkakaroon ka ng seryosong pagkikita. Tumawa si Huang Wanru. Ano ang alam mo? Ako ang unang tumakas, at ako ang unang nambobola kay Mrs. Sword God. Ngumisi si Jijihei. Bahagyang ngumiti si Su Qingzu at sinabing, sa totoo lang. Ang konserbatibong pagsalungat ay hindi mahirap hawakan, at hindi na kailangang pilitin itong pigilan. Oh, natigilan ang lahat, ngunit pinukaw ni Su Qingzu ang kanilang interes. Kabanata 2997 Ignorante si Ayer. Una sa lahat, hindi ko sasabihin ang salitang reforma. Gagamitin ko ang wartime conscription bilang isang dahilan para hayaan ang mga murang tao na sumali sa iba't ibang chain ng industriya ng agham at teknolohiya. Sa ganitong paraan, iisipin ng mga konserbatibo na ang mga murang tao ay ipinadala maging isang kuli, maging isang scapegoat. Ang mga konserbatibo ay sumasalungat sa mga reforma dahil nagmamalasakit sila sa reputasyon at psikolohikal na superioridad. Hanggat ang mga bagay na ginagawa ng mga murang tao ay hindi masyadong kaakit-akit, hindi ito masyadong sineseryoso ng mga konserbatibo. Sa kabaligtaran, mararamdaman ng mga konserbatibo na isang karangalan na hindi nila kailangang ilipat sa iba't ibang mga pabrika. Sabi ni Su Qingzu dito at tumingin sa mga tao. Ang 3 at 10 estatwa at iba pa ay pawang maalalahanin. Hindi ba't ang asong iyon ay hindi nakakapagtaas ng ulo sa lahat ng oras? Sumimangot si Jijihei. Si Elder Jijihei, una sa lahat, ang mga miyembrong mababa ang ranggo ay hindi maaaring magtaas ng ulo sa angkan. Hindi pa sila nagsimulang matuto ng teknolohiya. Imposibleng mapatingin sila kaagad. Sa katunayan, kahit na hayaan mo silang makabisado ng maraming teknolohiya, mahirap ding ikumpara sa mga batang may mataas na talento sa paglilinang. Ang unang bagay na kailangan nating lutisin ay ang buhay na suliranin ng mga maralita. Kung ang mababang tao ay maaaring gumawa ng kayamanan, kung gayon ang kanilang buhay ay magiging mas mabuti. Ang mga mayayaman at mababa ang ranggo ay may panahon para isaalang-alang ang espiritual na dignidad. Sinabi ni Su Qingzu, bagaman hindi namin binanggit ang salitang reforma, ito ay talagang isang reforma. Dahil ito ay isang reforma, dapat itong gawin ng hakbang-hakbang. Maaari itong gawin sa isang hakbang. Ang mga henerasyon ng mga miyembrong mababa ang ranggo ay patuloy na nililinang, at sa malaot madali, makakamit nila ang isang lugar sa angkan sa pamamagitan ng kanilang sariling lakas. Tama si Ms. Su. Imposibleng kumain ng isang kagat para maging mataba. Ngunit ang pagbibigay sa mahihirap na tao ng kaalaman sa agham ay magbubukas ng paraan para sa kanila.
Kung tutusin, medyo hindi nasisiyahan ng mga kasama natin dito sa pagdami ng mga miyembrong mababa ang ranggo. Sa pagkakataong ito, ang insidente ni Yao Jongguo ay naapektuhan din ng sitwasyong ito sa isang tiyak na lawak. Miss Su, susuportahan din kita at hahayaan ang mga estudyante na matuto patungkol sa agham sa Kyushu College. Maraming mga estudyante, na nakatakdang umalis sa akademya, ay magiging mababang ranggo ng mga miyembro, bumalik ang emperador. Pagkatapos ng ilang talakayan, ang planong ito na, pag-recruit sa panahon ng digmaan, para sa mga miyembrong mababa ang ranggo ay natapos. Nang matapos ang pagpupulong, sinadya ni Jijihei na lumapit siya kay Su Qingzhou. Miss Su, if you need any help in the future, just mention it to me. Bagamat hindi masyadong maganda ang reputasyon ko, sa loob ng pamilya Shenlang, nakakapagsalita pa rin ako. Nagpasalamat si Su Qingzhou kay Jijihei, at ang huli ay umalis na may emosyon. Pagkaalis ng lahat, pumunta si Ye Fan sa tabi ni Su Qingzhou. Asawa, ano bang problema ni Ji Paoran? Mukhang interesado ka sa planong reforma ng hamak mong kapamilya. Ye Fan. Medyo naguguluhan, pero hindi niya inaasahan na magiging seryoso itong si Jijihei ng biglaan. The reason why he became Ji Pao Pao was because hesitant to face the woman he loved deeply and chose to escape. Sa huli, labis niyang pinagsisihan ito, at naramdaman niyang ang pinakamahalagang sandali sa kanyang buhay ay nakatakas, ano pa ba ang hindi niya matatakasan? Mula noon, naiwasan na rin niya ang anumang kaya niyang gawin, at tumutok na lamang sa paglalaro ng chess. Speaking of which, mahirap din siya, pero ang ugali niya ay nakatadhana na iba sa asawa mo. Asawa, hindi ka lulubog ng lubusan dahil nagkamali ka, ngunit gagawin mo ang iyong makakaya upang mabawi ito. Pero napaka-negative niya. Gayunpaman, ang mga personalidad ng mga tao ay likas na naiiba, at kung paano mamuhay ay ang kanyang kalayaan. Natigilan si Ye Fan, mayroon bang ganoon? Ngunit paano mo nalaman, Mrs.? Sa tingin mo babago ko sinabi ang planong ito, hindi ko lihim na hinuhusgahan ang mga iniisip ng 3 absolute at 10 karangalan. Bagamat wala tayong mga hadlang para tawaging mga emperador, ngunit kung hindi susuportahan ng 3 absolute at 10 honors, sa kalaunan ay magkakaroon ng internal discord. Alam kong siguradong supportive si Dindi dahil buong puso niyang mahal ang mga estudyante niya. Kaya hindi niya titiisin ang hirap ng mga estudyanteng iyon pagkatapos nilang maging mababa. Nalaman ko ang tungkol sa nakaraan ng ibang tao mula kay Dindi. Bawat isa sa kanila, susuportahan ko man o tutulan, matagal ko nang inaasahan. Sabi ni Su Qingzhou. Hindi napigilan ni Ye Fan ang buntong hininga, asawa, napakahusay mo sa paggawa ng mga bagay-bagay. Kapag nasa tabi kita, makakapagpahinga ako ng husto. Bakas sa mukha ni Su Qingzhou ang hamog na nagyelo, at ngumuso siya ng may pang-aalipusta. Hindi mo kailangang maging masunurin, naiintindihan ko naman na kung hindi mo gagawing mabuti ang mga bagay-bagay, hindi ako sigurado na balang araw ay mababaliw mo rin ako. Ikaw ay isang marangal na eskrimidor, at may ilang taong handang ibahagi ang iyong mga alalahanin at lutisin ang mga problema para sa iyo. Namanhid ang anit ni Ye Fan nang marinig niya ito. Namutla ang mukha niya, at sobrang kabado ang puso niya. Asawa, anong sitwasyon? Bakit bigla ka na lang nasasabi ng ganito? Si Su Qingzhou ay hindi sumagot, siya ay walang kabuluhang sinabi, magsalita casual, Lord Sword God, pumunta tayo sa sarili kong negosyo, marami pa akong gagawin. Woolen cloth. Wala nang ibang maisip si Ye Fan. Ang pinakakinatatakutan ko ay ang hindi maipaliwanag na galit ng aking asawa. Kung ang maliit na problemang ito ay hindi malulutas, ito ay hindi maiiwasang maging isang malaking nakatagong panganib. Asawa, alam mo na minsan nalilito ako, ano ang nakakapagpasaya sa iyo? Sabihin mo lang sa akin. Nahihiyang ngumiti si Ye Fan. Hindi malungkot. Umupo si Su Qingzhou sa kanyang upuan at nagsimulang magbasa ng mga booklet. Sabi mo hindi. Tignan mo ang malambing mong mukha, nagyelo. Mabuting asawa. Little Snow Baby. My princess, tell me. Mahinang bulong ni Ye Fan, paano siya makakapunta rito? Nakakainis ka ba? Sabi nila ayos lang. Pinandilatan ni Su Qingzhou ang lalaki, tumalikod at naglakad palabas. Agad namang sumunod si Ye Fan sa likuran, naglakad palabas ng pansamantalang bahay ng elder. Sa labas, nagkataon na nakasalubong nila sina Hua Feihua at Jijihei, na tila nag-uusap tungkol sa pamilya Shenlang. Ang tanong kung ano ang sasabihin kapag bumalik ako. Nang makitang lumabas sina Ye Fan at Su Qingzhou, pareho silang may kakaibang ekspresyon. Master Sword God, ginagawa mo bang hindi masaya ang iyong manugang? Jijihei. May mapaglarong mukha. Tumingin si Hua Feihua kay Su Qingzhou na may ilang pagdududa. Huwag kang maingay. Kausapin kita. Hindi. Kahit ano pa ang isipin ng iba, patuloy na hinabol ni Ye Fan si Su Qingzhou hanggang sa isang bagong construction site. Hinahanap ni Su Qingzhou si Ling Yuwei para talakayin ang ilang bagong plot, kung paano bubuo ang mga ito, at magsilbing modelo para sa Academy of Science. Ling Yuwei nang makitang, pinarusahan na tumayo, si Ye Fan sa tabi niya, hindi niya napigil ang matawa. Gumawa si Ye Fan ng voice transmission at hiniling kay Ling Yuwei na sabihin sa kanya kung bakit galit si Su Qingzhou.
Ngunit hindi sumagot si Ling Yue at nagkunwaring hindi alam. Sinusundan lang ni Ye Fan si Su sa lahat ng paraan. Umikot si Qingzhou sa paggawa ng mga bagay. Pagbalik niya sa opisina, nakipag-ugnayan siya kay Chu Yunyao at binanggit na nasa Temple of Creation pa rin si Ai at hindi lumabas. Biglang nagising si Ye Fan. Oo. Mostly dahil sa the Ai thing. Asawa, hindi kita kino-question sa pag-aayos kay Ai para makipag-ayos, para lang matiyak na walang mangyayaring masama. I really don't mean to blame you, wag kang magalit ha. Tumabi si Ye Fan at humimok. Nasa panganib si Ai, tama ka, ako ang may kasalanan, ano ang kailangan mong ihingi ng tawad? Hindi inangat ni Su Qingzhou ang kanyang ulo. Iyan ay dahil si Ai ay ignorante at hindi nakikinig sa iyong mga pag-aayos. Kailangan mong maging mabilis sa pakikipag-usap doon. Nagagalit ako kapag sinabi ko ito, hindi naman bata ang babaeng ito, bakit ang ignorante niya? Agad na sabi ni Ye Fan. Ang kay El ay hindi. Medyo lamambot ang ekspresyon ni Su Qingzhou, hindi ba lumiliko si Ai? Sa pagkakataong ito, nasa kanya na ang lahat upang maging matalino, o papatayin ko siya. She was a fluke. Kaya mo bang ikumpara ang sarili mo sa asawa mo? Kung hindi ako nakapunta doon, walang silbi ang pag-unawa niya sa batas. Mrs., huwag mong hayaang gawin ni El ang mga mahahalagang bagay sa hinaharap. Ang kanyang prinsesa ay minsan ay hindi sumusunod sa iyong mga kaayusan. Sinabi ko rin sa kanya, pansinin niya. Mukhang walang imik si Ye Fan. Hindi ako naniniwala, tiyak na hindi mo siya masisisi sa anumang bagay sa personal, at napakaamo mo sa kanya, tumawa si Su Qingzhou. May kasalanan si Ye Fan, clairvoyant ba ang babaeng ito? Bakit pare-pareho ang nakita ko? Bakit? Pinagalitan ko siya ng masama. Kung hindi ka naniniwala sa akin, sa susunod na magtanong ka sa astrolohiya, si Ai ay halos mapagalitan at umiyak sa akin. Nakapagdesisyon na si Ye Fan, at hiniling sa astrolohiya na makipagsabuatan sa kanya para magtapat. Bakit mo siya pinapagalitan, basta tapos na? Imposibleng walang panganib. Sa kalaban na kinakaharap natin ngayon, paano mabibilang ang anumang bagay? Napabuntong hininga si Su Qingzhou. Tuwang-tuwa si Ye Fan, tinulungan talaga ng babae si Ai na magsalita. Ngayon ay nakadama siya ng kagaanan, na nangangahulugan na si Su Qingzhou ay tumigil sa pagkain ng suka ni Ai. Sige, papansinin ko sa hinaharap, huwag mo lang intindihin ang asawa ko, wala akong ibang kinakatakutan, natatakot lang ako na hindi ka masaya. Sa isang taos-pusong ekspresyon sa kanyang mukha, inabot ni Ye Fan at hinawakan ang katkan ng babae. Ito ay magpapasaya sa mga tao. Ito ay magiging pareho sa ilang sandali, kalimutan ito, hindi ito isang malaking bagay. Kapag may nangyari kay Ai, buong buhay ko sisisihin ko ang sarili ko, at sa susunod ay mas bibigyan ko ng pansin. Kalsada ng Su Qingzhou. Hindi, Mrs., wala ka namang ginawang masama, ang kamangmangan ni Ai. Hindi mahuhulog si Ye Fan sa lansihin, kasalanan ni Ai na isang kagat lang ang ikinamatay niya. May bakas ng kagalakan sa mga mata ni Su Qingzhou, okay, hubby, marami talaga akong gagawin, at kailangan kong kausapin si Yunyao tungkol sa pagtatatag ng bagong mechanical core. Maaari kang pumunta sa pagsasanay, o samahan ng grupo. Okay, mag-abala ka. Masipag ang asawa ko, hahanapin kita, meron ka bang paboritong donuts? Ilang beses hinalikan ni Ye Fan ang babae bago lumabas ng opisina. Pagkatapos umalis sa gate ng courtyard, pinunasan ni Ye Fan ang kanyang noo at palihim na ibinulalas ang panganib. Nang magangat siya ng tingin, isang babaeng walang pakialam na mukha ang nakatingin sa kanya na may kainahinala. Elder Hua, nagsumikap ka rin sa pagkakataong ito, hehe. Mauna na ako kung wala akong gagawin. Si Ye Fan ay nagsabi ng maraming masamang bagay tungkol kay Ai ngayon, at nakaramdam siya ng hiya. Gusto kong puntahan si Ai, pakialam sa kalagayan ng babae, at nga pala, para malaman kung may mahiwaga sa templo ng paglikha. Sandali, pinigilan siya ni Hua Feihua. Kabanata 2978, huwag magsalita ng walang kaparirikan. Medyo nagulat si Ye Fan, ano ang problema, Elder Hua? Oh, gusto mo ba ng paliwanag mula kay Honglo? Hahanapin kita mamaya. Huwag magmadali, may hindi lang ako naiintindihan, sabi ni Hua Feihua. Anong problema? Nagtataka si Ye Fan. Nakita ko ang mga babaeng iyon sa paligid mo sa piging ng kasal ni Elder Feng Xiaotian noon. Ang ilan sa kanila ay kakaiba sa hitsura at lakas. Napangiti si Ye Fan, hehe, ano ang ibig mong sabihin? Lahat sila ay pinagkakatiwalaan ko, at lahat sila ay mahusay. Pero bakit parang iba ang pakikitungo mo kay Miss Su? Parang hindi maganda ang ugali ni Miss Su, kumpara sa iba. Ang iyong lakas, ganap na hindi na kailangan upang mapaunlakan siya at pasayahin siya. Ikaw ang emperador, hindi si Miss Su, paano niya hihilingin sa iyo na maging mapagpakumbaba? Kung makita ito ng iba, hindi ba ito magpapaalis sa iyo, ang clan emperor? Kamahalin. Kumunat ang noo ni Hua Feihua. Sinusuyo ko ang asawa ko, pero hindi ako nanliligaw sa labas, bakit walang dignidad? Ang mga bagay sa pagitan ng mag-asawa ay hindi lumalabag sa ilalim ng mga prinsipyo, paano sila masusukat ng tama o mali?
Nagkibit balikat si Yefan. Pero hindi ba mas malumanay kung gumawa ka ng ibang mga pinagkakatiwalaan? Ang higit na nagpahanga sa akin, ang babaeng nagngangalang Nayen ay alam na pagkasalita niya, maamo siya na parang tubig. Bakit ka humingi ng gulo at hinayaan mo akong misu, na hindi gaanong maamo, ang main room mo? Nagtataka si Hua Feihua. Naunawaan ni Yefan ang ibig sabihin ni Hua Feihua. Elder Hua, sa tingin mo ba naghahanap ako ng kasalanan para sa sarili ko? Malinaw na mayroong mas magiliw at mahinhin na mga babae sa paligid ko, ang mga maliliit na ibon ay umaasa sa mga tao, at maglilingkod sa akin. Ngunit kailangan mong tumakbo pagkatapos ng mga babaeng kasing lamig ng mga iceberg. Hindi ba? Umiling si Hua Feihua at sinabing, huwag kang masyadong mag-isip, hindi ko intensyon na maging walang galang kay Miss Su. Inaamin ko ang kakayahan ni Miss Su, at mahusay siya sa pamamahala. Ngunit bilang iyong asawa, siya rin ang magiging reyna sa hinaharap, at dapat siyang maging ina ng mundo. Kung ito ay makapagpapaginhawa sa iyo, hindi ba't ito ay mas kapakipakinabang sa iyo? Hindi kaya. Dahil ba mas gusto mo ito, ang pakiramdam ng malamig na pagsasalita ng mga babae? O, gusto mo bang pasayahin ang mga babae sa mababang boses tulad nito? Napatawa si Yefan, umiling at sinabing, Elder Hua, tiyak na nakatira ka sa isang pamilya kung saan ang mga lalaki ay nakahihigit sa mga babae, tama. Ang ama ay napaka-domineering, at ang iyong ina ay hindi natatakot na pukawin siya sa bahay. Galit. Hindi ba ito ang kaso sa mundo? Babae ang namamahala sa bahay, ngunit hindi marami, sabi ni Hua Feihua bilang isang bagay ng kurso. Kinamot ni Yefan ang kanyang buhok at nag-isip tungkol dito. Well, what you said, pinag-isipan ko talaga. There was a time na iniisip ko, if I met someone first, baka hindi ko iisipin na asawa ko si Chingzo. Halimbawa, kung gusto mo si Jillian, ang kanyang karakter ay talagang isang tipikal na mabuting asawa at ina. Iniisip ko rin na kung asawa ko siya, baka mas relax ako at hindi ko na kailangang makipaglaro ng psychological warfare sa asawa ko. Hindi ba? Siyempre hindi, kahit ilang ulit akong pumili, hindi ko pagsisisihan ang pinili ko. Sabi ni Yefan ng may katiyakan. Dahil ba may kakayahan si Misu na tulungan kang ibahagi ang iyong mga alalahanin at lutisin ang mga problema? Sumimangot si Hua Feihua, ano ang gusto mo ay isang asawang makakatulong sa iyo na gawin ang mga bagay at ayusin ang pangkalahatang sitwasyon, hindi isang mabuting asawa at ina. Haha, nagkukumpare si Chingzo. Ang kakayahan, syempre, ay isang dahilan. Gayunpaman, hindi ito mapagpasyahan. Tingnan mo ang iba ko pang confidants, lahat nagsusumikap para bukas. Kami ay isang pamilya, at hindi kami tatanggi na magbayad dahil sa aming katayuan. Bakit ganun? Lalong naguluhan si Hua Feihua. Syempre dahil mas gusto ko siya, sabi ni Yefan na may kalmadong ngiti. Natigilan si Hua Feihua. Dahil dito lang. Hindi pa ba sapat iyon? Tanong pabalik ni Yefan. Pero ang karakter niya. Mahirap makisama sa mga estranghero, at may init pa rin siya, di ba? Tumawa si Yefan. Walang sinabi si Hua Feihua, ito ay isang default. Kahit na saglit lang silang nagkita, makikita ng lahat na magalang ang mga ngiti ni Su Chingzo sa lahat. O sadyang paikliin ang distansya. Magiging malumanay. Sinadya, mayabang, at walang prinsipyo, ito ang mga pribadong pananaw ng 3 ganap na 10 parangal kay Su Chingzo. Siyempre, hindi nila ito iniisip. Pagkatapos ng lahat, nais ni Su Chingzo na maging isang manager, na may sapat na kakayahan upang tretuhin ang angkan. Sapat na ang maging ganap na tapat sa Diyos ng Espada. Pero, bilang babae, asawa, hindi talaga maintindihan ni Hua Feihua kung ano ang nagustuhan ni Yefan sa babaeng ito. Ang marangal na Diyos ng Espada, humahabol sa asno ng mga tao, nambobola at nambobola. Si Hua Feihua ay nakikipag-ugnayan mula pagkabata hindi niya ito maintindihan. Napakalaking bagay kung paano sasampalin ang mukha ng asawa sa harap ng mga tagalabas ng ganito. Elder Hua, kailangan mong maunawaan ang isang bagay. Kung ang isang babae ay malamig at may elo, hindi niya ito ginagawa sa iyo ng mag-isa, ngunit ito ay pareho para sa lahat ng tao sa paligid mo. At ang isang babaeng may banayad na kalikasan ay hindi lamang banayad sa iyo, kundi banayad din sa iba. Sa madaling salita, kailangan mong isipin kung paano tinatrato ng babaeng ito ang ibang mga lalaki sa pagitan ng iyong mga pagtatagpo. Isang malamig at mayabang na babae, mahirap lapitan ng ibang lalaki. Malumanay, kahit hindi niya gusto, hindi niya ito ipapakita ng diretsyo, at madaling lapitan ng matino. Sa makatuwid, kapag ang isang babae ay walang malasakit sa iba, ang tanging bagay na magpapakita ng kanyang lamang sa akin at hahayaan akong mapalapit. Iyon ang pinakamahalaga. Hindi ko sinasabing hindi magaling si Jillian, pero kung ikukumpara, mas gusto ko ang personalidad ni Chingzo. Ang mga tao ay palaging may makasariling panig, lalo na sa emosyonal. Sino ang may gusto sa kanyang asawa at ngumingiti sa ibang lalaki? Kahit na bago ang kasal, kahit na magalang, maaari itong maging hindi komportable. Ngumisi si Yefan, maaaring medyo nakakahiya, ang hindi mo makukuha ay ang pinakamahusay. Araw-araw ako ay kasing lambot ng tubig, ngunit hindi ko ito masyadong pinapahalagahan.
Usually, straight face, biglang umarte na parang spoiled na bata sa akin, being gentle, that taste is wonderful. Kumunat ang noo ni Hua Feihua at tila may naiintindihan. I see. No wonder si Baoyo ang gusto ni Dayo, hindi si Bao Chai. Ha! Hindi napigilan ni Ye Fan ang tumawa at tumawa, ngunit iniuugnay pa rin niya ito sa kanya. Si Bao Chai ay banayad at matikas sa lahat, matikas at mapagbigay, ngunit ang Baoyo ay hindi masyadong bihira. Si Dayo ay mayabang, hindi gusto ang mga karaniwang ritual ng mga tao, at hindi maganda sa buhay, ngunit pinahahalagahan ito ni Baoyo mula sa kaibuturan ng kanyang puso. Mas gusto mo si Misu dahil siya, tulad mo, ay naglakas loob na lumabag sa mga patakaran, hindi pumayag sa mundo, at isang taong nagbibigay ng lahat para sa kanyang mga mithiin. Ah! Nanigas ang mukha ni Ye Fan. Sa totoo lang, hindi ganoon ka-advance, at hindi kami ganoon kagaling. Labis na naantig si Hua Feihua, at may damdaming nagsabi, salamat sa Sword God sa pagliliwanag sa akin, naiintindihan ko rin ang tunay na kahulugan ng aklat ng Red Mansions. Sure enough, ipinakita mo sa akin ang librong iyon na napakamakabuluhan. Mayroon akong maraming beses, masyadong conservative na tradisyon. Mula ngayon, dapat mong bitawan ang iyong mga kadena at magpatuloy pa. Haha, sobrang reputasyon, sobrang reputasyon. Tumango si Ye Fan na may nakakahiyang ngiti, at sumigaw sa kanyang puso. Hindi ako. Wala ako. Huwag magsalita ng walang kaparirikan. I just happen to recommend this book to you. Paano mo malalaman na ang iyong mga kasanayan sa pag-unawa sa pagbasa ay napakalakas? Nakakuha ka ba ng 100% sa Chinese noong ikaw ay nasa paaralan? Tama si inay, ngunit hindi ka talaga masama, biglang ungol ni Hua Feihua. Ah, malamig ang dugo ni Ye Fan, at napalunok siya. Tumingin siya sa likod na may kaunting takot, iniisip na hindi dapat nakikinig si Su Qingzhou, tama ba? Totoong hindi bulaklak ang mga bulaklak. Kahit na gusto mong ipahayag ang ilang paghanga, dapat kang pumili ng isang ligtas na lugar. Kabanata 2999 na Sharpshooter. Sa kabutihang palad, hindi gaanong nagsalita si Hua Feihua, at tumalikod at umalis na may hitsura ng simoy ng tagsibol. Tinapik ni Ye Fan ang kanyang dibdib at nakipag-chat sa babaeng ito, talagang matatakot niya ang kanyang sarili hanggang sa mamatay. Magmadali upang makahanap ng ilang anotasyon ni Honglo, at hayaan siyang mag-isip tungkol dito para sa kanyang sarili, para hindi na niya kausapin ang kanyang sarili tungkol sa pag-unawa sa pagbabasa. Biglang nakaramdam ng lamig si Ye Fan sa likod niya. Oops! Ang Red Chamber. Dahan-daang bumaba si Su Qingzhou sa hagdan. Matigas na tumalikod si Ye Fan at ngumiti, asawa, huwag kang magkamali, maipaliwanag ko. Lumapit si Su Qingzhou, niyakap ang braso ng lalaki, at sumandal sa lalaki. Asawa, ano ang gusto mong ipaliwanag? Ha! Narinig ni Ye Fan ang pamagat, tila nag-online ang prinsesa. Ang matangkad na mga mata ng babae ay tila nakikita sa isip ng lalaki. Asawa, bakit ka natatakot sa concubine body? Ang concubine body ay nasa magandang mood ngayon at gustong maging magiliw sa iyo. Namilog ang mga mata ni Ye Fan. Oo nga pala, parang ngayon lang niya sinabi na pinili niya ito bilang asawa dahil mas gusto niya si Su Qingzhou. Mukhang hindi talaga galit si Su Qingzhou. Sa kabaligtaran, dahil ang kanyang tunay na damdamin ay nahayag, siya ay nasa mabuting kalooban. Hindi ako natatakot, ang cute ng prinsesa ko, bakit ako matatakot? Ngumiti si Ye Fan at sinabing, prinsesa, bakit bigla kang lumabas, hindi ba sabi mo may gagawin ka? Medyo abala, ngunit may isang bagay na nakalimutang sabihin ng aking asawa sa kanyang asawa ngayon. Kaya mo bang kalimutan? Itigil ang pagiging nakakatawa. Halatang nag-eavesdrop siya ng kusa, di ba? Iyon ang iniisip ni Ye Fan sa kanyang puso, ngunit naniwala siya sa kanyang mukha. Anong problema? Yung Kyushu Feihan Division, nako, halos TV station na sa Kyushu. Papalapit na ang concubine, at sa top program nila, A Date in Kyushu, bibigyan ko ang asawa ko ng comprehensive interview. Isang panayam sa TV. Natigilan si Ye Fan all. Ang Feihan Division ay nag-broadcast ng iba't ibang entertainment at balita para sa buong mundo ng angkan. Kapag ang bahay ng mga matatanda ay nagsagawa ng isang pagpupulong, sila rin ang may pananagutan sa paggamit ng Feihan Magic Circle upang ipakalat ang pinakabagong mga balita. Ang mga pangunahing lungsod ng Kyushu at ang mga pangunahing mundo, ang Panginoon makikita mo ito sa malaking screen sa lungsod. Hiniling na ng concubine kay Yunyao na gumawa ng mga kaayusan sa lalong madaling panahon upang may sikat ang prehistoric stone screen at mga smartphone. Pagdating ng panahon, mas marami ang makakakita sa interview na ito. Naguguluhan si Ye Fan. Tinuro niya ang sarili niya, bakit mo ako ini-interview? Sa huling pagkakataon na nagpakita ang aking asawa, nagulat siya kay Kyushu. Ngunit maraming tao sa angkan ang hindi pa nakikita ang aking asawa. Sa pagkakataong ito, sa pamamagitan ng teknolohiya, makikilala muli ng lahat sa angkan ang aking asawa. Ang nilalaman ng panayam ay higit sa lahat ang paliwanag ng pag-recruit sa panahon ng digmaan, ng Jiuji sa pagkakataong ito. Pati na rin ang kanyang mga pananaw sa digmaan, ilang mga plano para sa hinaharap.
Magiliw na ngumiti si Su Qingzhou, ang buong proseso, gagawin ng maayos ang concubine. Siguradong hindi tatanggi ang asawa, di ba? Prinsesa, itong mga ideya, hindi ba lahat ng plano mo? Hindi ka ba makakapunta? Si Yefan ay hindi masyadong interesado na makapanayam sa TV. Asawa, upang makuha ang kapangyarihan ng pananampalataya sa lalong madaling panahon, ipaalam sa lahat, ito ang pinakamabilis na paraan upang tipunin ang mga puso ng mga tao. Kailangang gamitin ng concubine ang kapangyarihan ng pananampalataya, ito ay may tatago lamang sa likod ng mga eksena. Tanging ang asawa, bilang Diyos ng Espada, ang maaaring hayaan ang angkan na kumbansihin. Bukod dito, paparating na ang digmaan, at kailangang tumayo ang Diyos ng Espada, patatagin ang moral ng hukbo, at pakilusan ang sigasig. Ngumisi si Su Qingzhou at niyugyug ang braso ni Yefan, asawa. Pumunta ka na lang. Nakikiusap ako sa iyo. Napabuntong hininga si Yefan. Pakikinig sa matamis na boses na ito, lubhang komportable. Inilahad niya ang kamay niya at tinuro ang bibig niya. Kaagad na tumayo si Su Qingzhou sa tiptoe at humalik. Okay. Si Yefan ay gumawa ng kilos at kaagad na sumang-ayon. Kasabay nito, sa isang hindi kilalang pelikula The Deep Starry Sky. Ang malaking bilang ng mga barkong pandigma ng Protoss ay inaayos sa mga fleet at mabilis na sumusulong. Kabilang sa mga ito, sa pangunahing posisyon, ang pinakamalaking command ship ay parang isang maliit na planeta. Sa tuktok ng barkong pandigma na kulay platinum, mayroong hardin sa kalangitan. Kahit na ito ay nasa mabituing kalangitan, hindi ito nakakaapekto sa gravity ng lugar na ito. Ang ginawa ng teknolohiya ng Protoss ang lugar na ito na isang lugar ng pagsasanay sa malalim na espasyo. Ang lahat ng uri ng mga halaman, topography at anyong lupa ay makatiis sa pagtalon sa kalawakan. Sa oras na ito, ang isang matatag na figure ay may hawak na isang gintong asul na higanteng sibat sa loob. Ito ay ang emperador ng baril na si Tai Kang. Sinamahan ng paggamit ni Tai Kang ng sibat ng Conganeer, mga alon ng pamimilit na nagpapapalpitate sa hukbo ng Protoss, patuloy na diffusion. Bagamat hindi gaanong ginamit ni Tai Kang ang kanyang paglilinang, nagpractice lang siya ng kanyang sibat, ngunit ang layunin mismo ng sibat ay sapat na nakakagulat. Sa isang frigate na napakalapit, maraming mga banal na general ang nanunood sa harap ng malaking kristal na bintana. Kamakailan lamang, ang layunin ng sibat ng kanyang kamahalan ay tila medyo naiiba, ngunit ang kapangyarihan ay talagang malaki. Gaya ng inaasahan sa kanyang kamahalan, ang antas ng paglilinang na ito ay maaari pa ring gumawa ng malinaw na pag-unlad. Bulalas ng isang sundalong nakasuot ng golden armor na may maikling buhok at malaking martilyo sa likod. Patrick, anong pinagsasabi mo? Ang kanyang kamahalan ay bumubuti sa lahat ng mga taon na ito, kung hindi ay hindi siya magiging pinuno ng Triple Crown, ng Protoss. Sa pagkakataong ito, kailangan kong harapin ang Sword God at patunayan na ang daan ng sibat ay pinakamataas. Sa ganitong uri ng pagganyak, natural na mas mabilis akong uunlad. Sabi ng isang babaeng general ng Diyos na may mahabang kulot na buhok at nakapiring. Ngunit, hindi mo ba naiisip, ang kamahalan ay tila kakaiba? Parang may kaunti. Isang medyo payat at kulot na blonde na lalaki na may salamin sa tabi niya ay nag-alinlangan. Vecnas, huwag kang malabo magsalita ng diretsyo. Sa ganitong maingat na tingin, paano magkakaroon ng kamahalan ng isang general sa antas ng strategic? Nakalimutan mo ang madalas na itinuro sa iyo ng kamahalan. Hayaan kang makabuo ng dominanteng kapangyarihan ng 5 Gun Guards. Malungkot na sabi ni Patrick. Sa Silver Kingdom, bilang karagdagan sa Tai Kang, mayroon ding 5 estratehikong general sa ilalim ng Tai Kang. Ito ang 5 sharpshooter na ito. Sa pagkakataong ito, lahat ng sharpshooter ay ipinadala, na nagpapakita rin ng determinasyon ni Tai Kang na ibagsak ang 7th Kingdom sa isang iglap. Ako, pakiramdam ko ay tila may kung anong madilim sa layunin ng sibat ng kanyang kamahalan. Ang aura ng layunin ng sibat ay medyo naiiba sa nakaraang kanyang kamahalan. Sabi ni Vicnes. Ano ba ang pinagsasabi mo? Madilim. Hindi kaya gagamit ng kapangyarihan ng mga demonyo ang kanyang kamahalan. Yan lang ang hininga ng matalas na baril Conganeer, stop talking nonsense here. Malapit na ang digmaan, ang pinakabawal ay ang mga ganitong salita na nakakagambala sa puso ng hukbo. Bulalas ni Patrick. Umiwas si Vicnes, ako, babanggitin ko lang. Ang Diyosa ng blindfold ay nag-isip at bamulong, pero sa totoo lang, lagi kong nararamdaman na itong magic gun. Medyo weird. Una itong lumabas sa Silver Island, at naisip ko lang na ang Divine Might ay kamangha-mangha, ngunit ngayon. Tila nagbago na ito. Faith, bakit ka nagsasalita ng ganyang kalokohan? Ang banal na sibat na ito ay ibinigay sa kanya ng amang ampon ng kanyang kamahalan, ang taong higit na iginagalang ng iyong kamahalan, ang nagpalaki sa kanyang kamahalan. Kinu-question mo ba ang ampon ng kanyang kamahalan at sasaktan mo ang kanyang kamahalan? Mukhang malungkot si Patrick. Ilang beses ko bang sinabi sa iyo na huwag kang paatros, binabanggit ang ama ng ampon ng kanyang kamahalan. Talagang hindi ka natatakot sa kamatayan. Isang bahagyang pabago bagong boses ang bumantong hininga sa likuran nilang tatlo. Kabanata 3000 issue 3000. Master Mulder.
Si Patrick at ang iba pang tatlong Diyos ay napalingon, lahat ay napahiya at magalang na ngumiti. Sa likod nila, nakaupo sa isang mababang stool ang isang matandang may mahabang puting buhok at simpleng brown na short-sleeved na damit. Sa harap ng matanda ay isang tumpok ng luwad at iba't ibang kagamitan sa paggawa ng mga clay handicraft. Gumagamit na ngayon ang matandang lalaki ng napakagandang pagkakayari upang makagawa ng isang luwad na banal na hayop, isang puting tigre. Ang hitsura ng puting tigre ay parang buhay, nangingibabaw at makapangyarihan. Ang matandang si Mulder ang pinuno ng 5 pinakamahusay na gwardya ng baril na may pinakamalalim na kwalifikasyon at pinakamatagal na sumusunod kay Tai Kang. Guro, napanood mo ang paglaki ng iyong kamahalan. Sa daan-daang libong taon, hindi mo pa nakilala ang kanyang kamahalan. Siguradong pamilyar ka sa adoptive father ng kanyang kamahalan, di ba? Hindi namin gustong mag-inquire tungkol sa adoptive father na iyon, pero talagang concerned about your majesty? May pag-aalalang tanong ni Patrick. Kilala ko ang kamahalan mula noong siya ay bata pa. Ngunit iyon ay pagkatapos umalis ang kanyang adoptive father. Sinuri ni Mulder ang bagong hugis na White Tiger Pottery at Bamulong, ikaw ang sharpshooter, para sa iyong kamahalan. Ang mga general na nakipaglaban para sa kaharian. Tungkulin mong gawin ang lahat ng iyong makakaya, pangalagaan ang iyong kamahalan, hindi mo pa ito pagkakataon. Sa pagkakasabi niyan, ngunit iginagalang nating lahat ang kanyang kamahalan, at sinundan natin siya sa loob ng napakaraming taon, paanong wala tayong pakialam, sumimangot ang babaeng nakapiring na si Singer Fifth. Alam mo ba, 70,000 taon na ang nakalilipas, paano namatay ang iyong dating sharpshooter, si Dao Zhuozi? Tanong ni Mulder. Ang Silver God of Digmaan Dao Zhuozi ng taon. Hindi ba siya nahulog sa plano ng Phantom Dragon na si Fafner noong nakikipaglaban siya sa hukbo ng Fifth Demon King? Magtanong. Hey, kung ganoon nga, bakit hindi ito isinapubliko ni Fafner sa loob ng maraming taon? Ang hukbo ng Fifth Demon King, pataas at pababa, ay tila hindi sineseryoso ang karangalan, na ito. Ito ay talagang kakaiba, ito ay makatuwirang katwiran, na si Fafnir at ang ika-5 Demon King's Army ay dapat ipagmalaki ng gusto upang talunin ang militar na Shinto Saki. May iba pa bang sikreto sa bagay na ito? Naguguluhan si Sinchfeth. Napabuntong hininga si Mulder, noong panahong iyon, napakabait ni Dao Zhuo at ginamit niya ang kanyang mga tropa na parang Diyos. Bagamat ako ang pinuno ng sharpshooter, hindi ako gaanong sikat kaysa sa kanya. Ipinagkatiwala din ng kanyang kamahalan si Dao Zhuozi ng isang mabigat na responsibilidad, at halos lahat ng kapangyarihang militar ay ibinigay sa kanya. Gayunpaman, gumawa si Dao Zhuozi ng isang malaking bawal. Anong bawal? Naniniwala si Dao Zhuozi na ang kanyang kamahalan ay nawawala ang kanyang adoptive father na umalis sa kanya, at ito ay isang tanikala. Isang misteryosong adoptive father na naglilimita sa kinabukasan ng kanyang kamahalan at ng kaharian ng pilak. Ang kanyang kamahalan ay binabantayan si Silver, hindi nais na lumaban sa lahat ng direksyon, ngunit dahil naghihintay siya sa pagbabalik ng kanyang ampon. Naniniwala si Dao Zhuozi na ang kanyang kamahalan ay ganap na may kakayahang pag-isahin ang mga Diyos at palitan ang Diyos na emperador na si Kailand. Sa makatuwid, ang unang hakbang ay burahin muna ang anino ng amang ampon ng kanyang kamahalan, ang anino sa puso ng kanyang kamahalan. Tanging kapag ang kanyang kamahalan ay lubusang nagpapahinga sa kanyang puso, maaari siyang maging isang henerasyon ng Diyos emperador. Sir Dao Zhuozi, anong bayani? Napabuntong hininga si Patrick. Hehe, Shongkai. I think he's an idiot. Sinabi ni Mulder na may masalimuot na mga mata, hindi niya naiintindihan kung ano ang ibig sabihin ng adoptive father ng kanyang kamahalan sa kanyang kamahalan. Upang hayaan ang kanyang kamahalan na putulin ang nakaraan, personal na kinuha ni Dao Zhuozi ang isang tao upang sirain ang ancestral home ng kanyang kamahalan. Iyan ang lugar kung saan magkasama ang kanyang kamahalan at ang kanyang kinakapatid na ama. Ang kanyang kamahalan ay personal na nagpunta doon sa araw na iyon, itinigil ang bagay na ito, at walang sinabi kay Dao Zhuozi sa mismong lugar. Sa ilang araw, namatay si Dao Zhuozi at ang ilan sa kanyang mga personal na sundalo sa kampo ng militar. Fafner, hehe, hindi na siya nagpakita. Ito ay lamang na ang puot na ito ay naaalala sa kanyang ulo para sa wala. Pagkasabi nito, namutla ang tatlong sharpshooter. Kahit na walang sinabi si Mulder, alam nilang lahat kung sino ang pumatay kay Dao Zhuozi. Ngayon, alam mo kung ano ang hindi masasabi. Nakangiting tanong ni Mulder. Napalunok ang tatlong Diyos at tumango. Sa pagtingin sa mothership, ang pagkutitap ng baril na layunin ay lahat ay komplikado. Sa oras na ito, isang lalaking nakasuot ng napakarilag na damit ng palasyo, ang matikas na blonde na dilag ay tumuntong sa training ground. Tai Kang. Tawag ni Reyna Katie. Biglang tumalikod si Tai Kang, isang madilim na asol na kasamaan. Kumislap ang liwanag sa kanyang mga mata. Nakaka-suffocate na aura. Ilang beses ko bang sinabi sa'yo? Kapag nag-practice ako ng baril, huwag mo akong istorbuhin. Sinabi ni Katie na naagrabyado, nag-practice ka ng 3 oras ng higit sa karaniwan. Ang intelligence officer ay naghihintay na iulat ang pinakabagong balita sa iyo. Wala silang lakas ng loob na istorbuhin ka, kaya makakarating lang ako. Teka lang, hindi mahalaga ang impormasyon.
Ang haring ito ay nagmamay-ari na ngayon ng Kumunir, at kailangan lang niyang hintayin ang hukbo na madaig ang kaharian, bumaril at tanggayin ang libu-libong mga demonyo. Bakas sa mukha ni Tai Kang ang pagiging mayabang. Tai Kang, mali ka talaga. Paano ka naging ganito? Hindi mo ba naramdaman na malaki ang pinagbago mo simula nang gamitin mo ang Kanggunil? Nag-aalala si Katie. Reyna, ingatan mo ang iyong mga salita. Tinatanong mo ba ako? Napanganga si Tai Kang. Ako ay nagmamalasakit sa iyo, sa katunayan, maraming mga ministro ang nagsasalita tungkol dito ng pribado, hindi mo ba iniisip na ang Kangganir na ito ay medyo kakaiba? Hindi napigil ang sabihin ni Katie. Manahimik ka. Isang grupo ng mga kasuklam-suklam at walang kakayahan na basura. Maglakas loob na tanungin ang magic gun ng haring ito. Hinaplos ni Tai Kang ang golden blow na napakarilag na katawan ng baril na may mukha na puno ng kalasinggan. Kayong mga tao, ay nagseselos na ang haring ito ay may likas na kayamanan. Dahil si Kangganir ay nasa kamay, ang lakas ng haring ito ay lumago ng mabilis. Gamit itong magic spear na ibinigay sa akin ng adoptive father ko, ang haring ito ay tiyak na swipang liuhey. Humph, hindi napigilan ni Katie na mapangiti, mas kainahinala na bigay ito ng iyong foster father. Biglaan. Marahas na bumangon si Tai Kang, at sa isang sprint, sinampal niya si Katie sa lupa ng isang sampal. Sumigaw si Katie, tumalsik ang dugo, at tulala na siya sa lupa. Naglakas loob kang guluhin ang relasyon ng ating mag-ama. Pinatay ka ng haring ito. Galit na galit si Tai Kang, at sasaksakin niya si Katie sa isang putok. Mapula ang mukha ni Katie, may desperado na ngiti sa labi, at pumikit siya. Matalim na baril, nakabitin sa hangin. Tila biglang nagising si Tai Kang, at nakita niyang may hawak siyang baril sa lalamunan ng kanyang asawa, na nagpapakita ng isang dampi ng pagkagulat. Parang hindi niya maintindihan ang sarili niya, bakit bigla na lang siyang nagpabigat ng kamay. Katie, ikaw, hindi mo, ako, hindi ako. Sinubukan ni Tai Kang na magpaliwanag ng matigas, sinusubukang abutin at hilahin ang kanyang asawa pataas. Si Katie ay mukhang walang malasakit, hindi hinawakan ang kamay ng kanyang asawa, at tumayo ng mag-isa. Puno ng disappointment ang mga mata ni Katie. Pagkatapos pakasalan ka sa daan-daang libong taon, kahit gaano ka kawalang interes sa akin, hindi mo ako sinaktan. Tai Kang, nagbago ka na talaga, hindi na kita nakikilala. Pagkasabi nito ay tumalikod si Katie at naglakad pababa. Tumayo roon si Tai Kang, natigilan sandali, at tumingin sa malamig na Kangganir. Kailan? Nakita ko ang sarili kong mukha na naaninag ang matalim na baril. Tila, medyo kakaiba. Makalipas ang ilang araw. Ang alyansa ng clan, Kyushu at kahit ilang pangunahing mundo. Mga pangunahing lungsod, maging ang mga bayan na may iba't ibang laki, at maraming tao sa screen ng kagamitan ng Hongwangshi, isang programa na tinatawag na A Date in Kyushu, ay pinapanood. Ang isang marangal at mapagbigay na babaeng punong abala ay nasa sabik na nagpapakilala sa lahat. Ang aking mga kamag-anak. Ang isyu ng Kyushu na ito ay may appointment na nagkataon ay ang buong 3,000th issue. Sa di malilim utang at pagdiriwang na isyung ito, ikinararangal naming payagan na. Kapanayaman ng pagmamalaki ng ating angkan, ang bayani na nanguna sa atin upang labanan ng mga demonyo at taksil ng sangkatauhan, ang unang eskrimidor sa antas ng emperador noong sinaunang panahon. Panginoong Espada Diyos. Pagtatapos ng kabanatang ito. For more updates, click on the notification bell.